Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Iyong kamahalan. Sa sandaling yon, ngumiti si Megan at itinaas ang kanyang baso. Lumingon siya kay Ambrose at sinabing, ngayong gabi ang Emmy's Moon Gazing Banquet. Tingnan mo ang magandang buwan, bakit ka ganyan? Halika, sasamahan kitang uminom. Nagsalita si Megan ng isang magalang na tono, ngunit ang kanyang mga mata ay may mga pahiwatig ng libangan. Alam niya na nandoon si Ambrose upang hintayin na matapos ang piging upang mapanood niya ang pagpapalaya kay Aurora Hansen. Gayunpaman, kinasusuklaman ni Megan si Aurora, paano niya matutupad ang nais ni Ambrose? Huwag kang mag-abala tungkol sa akin. Umiling si Ambrose. Sinabi niya, iwanan mo lang ako sandali. Makisali ka at makisaya sa iyong mga kapwa magsasaka. Tahimik ang lahat ng tao habang nakatingin sila kay Ambrose. Ang Alliance Master ay personal na nagiinit sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito. Ito ay hindi na naiba. Pagkatapos ng lahat, si Ambrose ay prinsipe ng New World. May karapatan siyang maging mapagmataas. Oo naman. Ngumiti si Megan at gaanong sinabi, tulad ng gusto mo, ang iyong kamahalan. Kahit na nakangiti siya, isang nakakahamak ang kaisipan na nabuo sa isip ni Megan. Hayop ka, Ambrose! Anong karapatan mong ipahiya ako sa harap ng napakaraming tao? Bigla, isang alagad ang tumakbo at lumuhod sa harap ni Megan. Report! Si Aurora Hansen ay nakialam sa aming sekta. Sinabi niya na nais niyang makita si Aurora. Ano? Agad na natahimik ang masiglang pangunahing bulwagan. Lahat ay tumingin sa bawat isa sa sorpresa. Nandoon si Aurora. Kung hindi siya nahulog sa sinaunang libingan ni Lubu. Bakit buhay pa siya? Kahit na buhay pa siya, ang Emmy sect ay nangangaso pa rin sa kanya. Bakit siya magpapakita sa araw na yon? Masyado siyang matapang. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Aurora. Si Ambrose, na nasa VIP seat pa rin, ay napangisi. Agad siyang tumayo at tumingin sa pangunahing pasukan ng bulwagan. Ito ang hangal na batang babae. Bakit siya napunta rito? Nasa kamay pa rin niya si Aurora. Bakit siya nangingialam sa Emmy sect? Matagal ko na siyang hindi nakita. Siguro mahirap ang buhay para sa kanya. Si Ambrose ay nababalisa at umaasa sa parehong oras. Sush! Ang isang magandang figure ay pumasok sa pangunahing bulwagan ng dahan-dahan. Nasa isang maikling puting palda siya. Siya ay sexy at girly ng sabay-sabay, at siya ay hindi mapaniniwalaan o kapani-paniwala na napakaganda. Ito ay si Aurora. Aurora. Ang mukha ni Ambrose ay puno ng kasiyahan at sorpresa, hindi niya maiwasang sumigaw ng malakas. Matagal na niya itong hindi nakita, at si Aurora ay nakakakuha kahit na mas maganda. Mas mahalaga, mukhang hindi siya nagdusa sa panahong iyon. Medyo naaliw siya. Brother Ambrose. Natigilan si Aurora nang marinig niya ang boses nito. Tumingin siya kay Ambrose na may sorpresa at kagalakan. Alam ni Aurora na inayos ni Megan ang Moon Gazing Banquet sa Emmy sect at inanyayahan niya ang lahat ng mga sekta sa buong mundo na sumali sa kanya. Hindi masyadong nag-isip si Aurora bago siya nagpasya na pumunta doon. Nais niyang pilitin si Megan na palayain ang kanyang ina sa harap ng lahat ng mga magsasaka. Hindi sana nagawa ni Aurora iyon kung hindi niya pinagkadalubhasaan ang purong immortal na kasulatan. Alam niya na malakas si Megan, ngunit hindi na niya ito dapat katakutan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikita niya si Ambrose sa piging. Sush! Matapos niyang batiin si Ambrose, pinakalma ni Aurora ang kanyang sarili, at ikinulong ang kanyang tingin kay Megan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Aurora. Megan! Si Aurora ay sumulong at nagsalita ng malamig kay Megan. Ang aking ina ay dati mong master. Ginamot kanya ng mabuti, ngunit patuloy mong sinisira ang kanyang reputasyon. Inilagay mo pa rin ang kanyang posisyon sa sect master, at ngayon inilagay mo siya sa bilangguan. Ikaw ang Alliance Master, at gayon pa man binubuli mo ang mas nakatatanda sa'yo. Akala mo lahat ay biro. Hindi maitago ni Aurora ang galit sa kanyang puso. Patuloy niyang sinabi, hindi ko na kailangang sabihin pa. Hiniling ko na palayain mo agad ang aking ina. Kung hindi man, gagawa ako ng kaguluhan dito.
Ang kanyang tinig ay hindi malakas, kahit na ito ay isang maliit na bata, ngunit ito ay hindi mapag-aalinlangan. Wow! Ang karamihan ng tao ay sumabog sa isang kaguluhan. Gaano kalakas ang loob ni Era? Hindi nakakagulat na siya ay anak na babae ni Aurora, tulad ng nagniningas na karakter. Ang mga puna at pangungutya ng mga tao ay sumigaw sa bulwagan, ngunit hindi pinansin ni Era ang lahat ng mga ito. Nakalock ang kanyang mga mata kay Megan. Si Era ay gumawa na ng mga paghahanda sa pag-iisip bago siya umakyat sa bundok. Dapat niyang iligtas ang kanyang ina, kahit ano paman. Si Megan ay kumala sa kanyang sarili. Hindi man siya pinalubha nang makita niya ang sulyap ni Era sa kanya. Ngumiti siya at tumingin kay Ambrose. Tinukso niya siya. Ang iyong highness, alam kong pumayag ako na hayaan si Aurora na matapos ang piging na ito. Ngunit, narito si Era upang magdulot ng kaguluhan. Kung papayagan ko siya ngayon, may igagalang pa ba sa akin bilang Alliance Master? Nagpanggap si Megan na walang magawa noong sinabi niya iyon. Gayunpaman, inayos niya ang piging upang maakit si Era doon. Nais niyang isara ang mga labi ni Ambrose upang hindi na siya magkakaroon pa ng mga dahilan. Sumimangot si Ambrose, siya ay awkward at hindi nagsasalita. Oh, si Era ay nagdulot ng problema para kay Megan, talaga. Hindi alam ni Ambrose na nahulog siya sa kanyang bitag nang binanggit niya ang moon-gazing banquet ng ilang araw. Huminga ng malalim si Ambrose, malapit na niyang hikayatin si Era. Era. Gayunpaman, naantala ni Megan ang kanyang pangungusap. Ang iyong kamahalan, ito ang pribadong gawain sa Emmy. Dahil napagpasyahan na ni Era, sa palagay ko, hindi ka rin dapat makialam dito. Ngumiti si Megan. Pagkatapos, tiningnan ni Megan ang kanyang paligid. Malamig niyang sinabi, ano pa ang hinihintay mo doon? Ibaba mo siya. Gulat. Agad na tumayo ang mga magsasaka sa karamihan at pinalibot si Era. Ang kapaligiran sa pangunahing bulwagan ay naging sobrang panahunan. Gayunpaman, blangko ang magandang mukha ni Era. Hindi siya nababahala. Megan. Nabalisa si Ambrose. Agad siyang tumayo at sumigaw kay Megan. Kung malakas ang loob mong hawakan si Era ngayon, tatapusin kita. Namula ang mga mata ni Ambrose nang sabihin niya iyon. Matingkad siya. Kahit na ang mga pamamaraan ni Era ay medyo hindi naaangkop, hindi niya hahayaan na mapahamak siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang batang babae na pinakagusto niya sa buong mundo. Ang iyong kamahalan. Ngumiti si Megan habang nakatingin siya kay Ambrose, nakaka-relax ang tono niya. Maaari mong makita para sa iyong sarili. Wala na akong sasabihin. Kahit na ano, kailangan kong dalhin siya ngayon. Gayunpaman, gusto kitang tanungin paano kung hawakan ko siya. Paano kung makuha ko siya at I-lock siya sa kanyang ina at pahirapan silang dalawa? Ano ang gagawin mo? Huminga ng malalim si Ambrose. Malamig ang tono niya sa sinabi niya, pagkatapos ay sisirain ko ang Emmy. Mahigpit na hinawakan ni Ambrose ang kanyang tyrant hammer. Malapit na siyang magmadali upang tumayo sa harap ni Era. Gayunpaman, huminto siya sa kanyang paglalakad at sumimangot. May nararamdaman akong kakaiba. Maayos ang pakiramdam niya bago yon, ngunit sa sandaling yon, nang hina siya, hindi siya maaaring magsagawa ng anumang panloob na enerhiya. Para bang pinigilan ang kanyang larangan ng enerhiya. Ito ay isang malinaw na senyales na siya ay nalason. Natigilan si Ambrose, halos hindi siya makatayo ng maayos. Nang makita siya ni Megan, ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Ngumiti siya at tinanong, iyong kamahalan, ano ang nangyari? Masyado ka bang maraming nainom na alak? Kahit sobrang loko-loko ni Ambrose, napagtanto niya na nangyari yon. Sinulyapan niya si Megan at sumigaw, Megan, nilagyan mo ba ng lason ang aking alak? Si Megan ay tumawa at ngumiti. Tumango siya, nasiyahan siya sa kanyang sarili. Oo, nilason kita. Gayunpaman, ang iyong alak lamang ang may lason sa buong bulwagan. Ano? Nagulat si Ambrose at galit na galit. Laking gulat din niya. Nilason siya ni Megan, kung ano ang isang masamang babae. Ano ang lason na yon? Napakalakas nito na hindi niya ito napansin. Malawakang ngumiti si Megan. Kumuha siya ng isang katangi-tanging jade flask, habang tinitingnan niya si Ambrose.
Pagkatapos, buong pagmamalaki niyang sinabi, iyong kamahalan, alam ko ang iyong lakas. Malalaman mo kung ito ay anumang ordinaryong lason. Kaya, gumamit ako ng isang mahiwagang potion na tinatawag na Scattered Energy Pill. Ang Scattered Energy Pill ay isa sa pinakamahiwagang lason sa mundo. Sa MYK lang ito nakikita. Ang panloob na enerhiya ng biktima ay mawawala sa manipis na hangin, hindi nila ito magagamit ng lahat, ito ay tulad ng pangalan nito. Mula pa nang maging prinsip si Ambrose, labis siyang nag-iingat sa kanyang paggalaw. Gayunpaman, siya ay ginulo, kaya hindi niya napansin ang lason sa alak. Hindi niya inaasahan na lason siya ni Megan ng isang napakalakas na lason, ang Scattered Energy Pill. Nabigla at nagalit si Ambrose. Ang Scattered Energy Pill ay napakabihirang. Nabanggit ng alamat na ang receipt nito ay nawala ilang daang taon na ang nakalilipas. Walang inaasahan na magkakaroon ng ganoong bagay si Megan. Bakit mo ito ginagawa? Si Ambrose ay labis na natigilan at galit na galit. Sinulyapan niya si Megan at sumigaw sa galit. Siya ang prinsipe ng bagong mundo, at siya ay may mataas na katayuan. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni Megan ang mga maruming ploy na ito upang linlangin siya. Isa itong kahihiyan. Galit din siya dahil itinuring niya itong kaibigan. Hindi nagpanik si Megan nang maramdaman niya ang galit ni Ambrose. Ngumiti siya at sinabing, bakit ka nagagalit, ang iyong kamahalan? Kaibigan mo rin ako. Iniisip ko pa rin kung paano kami makakasali sa mga puwersa upang lumikha ng isang magandang hinaharap. Nakakalungkot na nahuhumaling ka sa BTC na ito. Pagkatapos, ngumiti si Megan at patuloy na sinabi, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan. Ang buwan ng Gizing Banquet ay isang bitag upang maakit si Era dito. Kailangan kong gumawa ng isang bagay sa iyong alak upang hindi ka magdulot ng anumang problema. Pasensya na kailangan mong magdusa sa kaunting panahon. Galit na galit si Ambrose kaya nanginginig siya. Malaki. Magaling lang iyon, Megan. Hindi ka ba natatakot na ang hukbo ng New World ay darating para sa Emi sect? Sa sandaling iyon, ikinalulungkot ni Ambrose ang kanyang desisyon ng labis, iminungkahi ni Megan na umatras siya sa kanyang hukbo, at nagawa niya iyon. Kung nakilala niya ito kanina, papayagan niya ang hukbo na mag-set up ng kampo sa base ng bundok. Ngumiti si Megan. Ang iyong kamahalan, kailangan mo ng isang dahilan upang magpadala ng isang buong hukbo. Isa kang tagalabas, subalit igiit mo ang pakikialam sa mga gawain ng Emi. Gayon din, sinusubukan mong protektahan ang isang hayop. Hindi ba ito nakakaapekto sa iyong reputasyon? O sa Emi? Gayon din, kung ang iyong ama ay malaman ang katotohanan, sa palagay mo ay magpapadala pa rin siya ng isang hukbo. Ikaw. Ang mukha ni Ambrose ay namumutla, siya ay walang pagsasalita. Totoo iyon. Nandoon siya upang makuha si Daryl, ngunit naantala siya ng dahil kay Aurora. Ang kanyang ama ay magiging matingkad kung malalaman niya ang tungkol doon. Hindi nag-abala si Megan na sabihin pa. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay. Ibaba mo si Era. Ngunit huwag mo siyang saktan, kung sakaling masira mo ang puso ng iyong kamahalan. Pagkatapos, umupo si Megan sa isang nakaka-relax na kalagayan. Maraming malakas na magsasaka, laban kay Ira, hindi niya kailangang may gawin sa kanyang sarili. Wala! Sa kanyang utos, pinakawalan ng mga magsasaka ang kanilang panloob na enerhiya, habang nagmamadali silang sumulong patungo kay Era. Ang lahat ng mga magsasaka ay nangunguna sa kanilang mga sekta. Napakalakas ng kanilang aura, kaya't ang hangin ay nagulo. Ito ay isang kakilakilabot na paningin. Era! Ang mga mata ni Ambrose ay namula nang malakas siyang sumigaw. Gusto niyang tumulong, ngunit siya ay labis na mahina, hindi siya maaaring gumawa ng anumang puwersa. Kaya, maaari lamang siyang manood sa gulat. Kalmado si Era doon. Walang emosyon sa kanyang katangi-tanging mukha. Hindi siya nagpanik, at mukhang mayabang siya. Flowing Cloud Sword. Malamig na sinabi ni Era ang tatlong salitang iyon. Pagkatapos, hinimas niya ang kanyang mahabang tabak sa kanyang mga kamay ng malumanay. Buzz! Bigla, nagbago ang panahon sa pangunahing bulwagan. Sa susunod na sandali, isang napakalakas na kasalukuyang aura ang sumabog mula sa mahabang tabak ni Era, at sinalakay ang mga magsasaka. Arf! Ang kamay ko! Arf! Sa isang sulyap ng isang mata, ang mga magsasaka ay umiyak sa sakit.
Natisod sila pabalik at namumutla ang kanilang mga mukha. Nasugatan silang lahat. Si Era ay tumawag ng isang pamamaraan mula sa Immortal Pure Scripture. Hindi niya masyadong inaatake ang mga ito dahil sila ay kanyang mga kapwa magsasaka at mayroon ding ilang mga miyembro ng EMI sa pangkat na iyon. Kung hindi, ilalagay nila sa isang pool ng kanilang sariling dugo. Ang karamihan ng tao ay bumuntong hininga. Iyon ba ang parehong batang babae na tumalon mula sa isang bangin ilang araw na ang nakalilipas dahil sa kawalan ng pag-asa? Paano naging sobrang kakilakilabot ang kanyang mga kapangyarihan sa loob ng ilang maikling araw? Huminga ng malalim si Ambrose habang tinitingnan niya si Ira sa tuwa. Napuno ng kawalang paniwala ang kanyang mga mata. Paano siya naging kamangha-mangha? Magaling iyon. Hindi magagawa ni Megan ang mga ito sa kanya. Agad na tumayo si Megan. Umiwas siya habang sinulyapan niya si Ira sa kawalan ng paniniwala. Iyon ay isang pamamaraan mula sa Immortal Pure Scripture. Paano niya nalaman ang tungkol doon? Sinulyapan ni Megan si Era at tinanong, saan mo nalaman ang pamamaraan na iyon? Sabihin mo sa akin ang totoo, kung hindi, hindi ko kayo paalisin ng madali. Labis na nababalisa si Megan at hindi rin masabi na natatakot siya. Ang Immortal Pure Scripture ay mula kay Jiangju, ngunit pinatay na niya siya. Kaya, siya lamang ang dapat na malaman ng buong mundo tungkol sa pamamaraan na iyon. Gayunpaman, maliwanag na ginamit ni Era ang pamamaraan ng Flowing Cloud Sword mula sa Immortal Pure Scripture. Sa sandaling yon, biglang naalala ni Megan ang sinabi sa kanya ni Fanny. Hinabol nila si Era at hinabol siya hanggang sa makarating sila sa isang bangin. Pagkatapos, tumalon siya at nahulog sa sinaunang libingan ni Lubu. Nang marinig niya ang tungkol doon, hindi kumuha ng labis na paunawa si Megan tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang sinaunang libingan ni Lubu ay napuno ng mga bitag. Sobrang swerte si Era kung hindi siya namatay agad. Gayunpaman, parang si Era ay matapos na siya ay bumagsak sa sinaunang libingan ni Lubu, at pagkatapos ay natisod siya sa bodega ni Jiangju. Natagpuan ba ni Era ang manumanong Immortal Pure Scripture na nasa katawan ni Jiangju? Sa sandaling yon, hindi pa rin alam ni Megan na hindi niya pinamamahalaang patayin si Jiangju. Megan. Ninisyan siya ni Era. Kung wala kang ginawa na mali, hindi ka dapat matakot. Nagpanik ka ba dahil nakita mo akong gumagamit ng Immortal Pure Scripture? Pagkatapos, tiningnan ni Era ang kanyang paligid at umungol, makinig ka, kayong lahat. Ang iyong Alliance Master, na lubos mong iginagalang, ay isang bastos, walang kahihiyan, at mabisyo na babae. Ipaalam sa akin ang isang kwento tungkol sa kung paano natutunan ni Megan ang Immortal Pure Scripture. Pagkatapos, ikinuwento ni Era ang kwento kung paano niya nakilala ng detalyado si Jiangju. Ano? Nang matapos si Era sa kanyang kwento, umiwas si Megan. Ang kanyang ekspresyon ay napakapangit. Hindi patay si Jiangju. Wow! Kasabay nito, ang buong pangunahing bulwagan ay nasa isang kaguluhan. Hindi mahalaga kung sila ay mula sa EMI o sa iba pang mga sekta, lahat sila ay tumingin kay Megan sa pagkabigla. Binigyang diin ng mga cultivator ang credential at katuwiran. Kung totoo iyon, kung gayon si Megan ay kabaliktaran ng lahat ng iyon. Hindi nila ito patatawarin kung pinatay niya si Jiangju. Ito ay isang biro na magkaroon ng tulad ng isang tao bilang kanilang Alliance Master. Ang karamihan ng tao ay tumingin sa bawat isa at tinalakay sa kanilang sarili sa mahinang tono. Sa wakas ay nakita nila si Megan sa ibang ilaw. Gayunpaman, walang nangahas na tanungin siya. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga makapangyarihang magsasaka ay kumonsumo ng kanyang madilim na araw ng pil. Ang kanilang buhay ay nasa kanyang mga kamay pa rin, wala sa kanila ang nais mamatay. Bumalik si Megan sa kanyang katinuan, ngumiti siya nang hindi sigurado sa Ira. Wow, BTCH! Maaari mong siguraduhin na gumawa ng isang mahusay na kwento. Pagkatapos, hilingin ko sa iyo, sinabi mo, na hindi ko pinatay si Jiangju. Nasaan na siya noon? Tumingin si Megan sa pangunahing pasukan ng hall, nang tanungin niya ang tanong na yon. Mukha siyang kalmado, ngunit labis siyang kinakabahan. Kung nandoon si Jiangju, tapos na siya. Gayunpaman, si Megan ay isang matalinong babae. Pusta niya na wala si Jiangju. Kung hindi, ipapakita na niya sa kanyang sarili.
Tulad ng inaasahan, ang mukha ni Era ay may mga pahiwatig ng pagkabigo. Malamig siyang sumagot, ang aking Panginoon ay natrap ng napakatagal. Umalis siya sa libingan at naglakbay sa mundo. Pagkatapos, kinagat ni Era ang kanyang mga labi at sinabi, ngunit huwag ka pa ring mapalad. Maaari kitang samahan. Hindi ko na kailangan ang aking Panginoon dito. Tumawa si Megan. Mga kasinungalingan. Tingnan natin kung ano pa ang maaari mong makuha. Si Zhang Jue na iyong binanggit ay isang taong umiiral ng ilang libong taon na ang nakalilipas. Kung totoo yon, bakit hindi siya darating at hahanapin ang kanyang paghihiganti? Pagkatapos, tiningnan ni Megan ang karamihan at sinabi, huwag maniwala sa kanyang katarantaduhan. Ang Immortal Pure Scripture ay isa sa mga kayamanan ng IMI. Tanging ang Sect Master lamang ang kwalipikado na linangin ito dahil ang manumanong ay masyadong malalim. Ang aming nakaraang Sect Masters ay hindi kahit na Master ang kasanayang ito. Gayunpaman, pagkatapos kong maging Sect Master, maswerte ako upang ma-master ang Immortal Pure Scripture. Kaya, isinulat ko ang mga pamamaraan upang makabisado ito. Dapat ay ninakaw ito ni Era para sa kanyang sarili, habang ako ay malayo at nilinang ito sa kanyang sarili. Nagnanakaw siya ng paraan ng paglilinang ng sekta at nagsinungaling tungkol dito. Gayunpaman, siya ay nangahas na sisihin ako. Kasuklam-suklam. Marami sa karamihan ang tumango sa kanilang kasunduan. Iyon ang katotohanan. Parang pinagkakatiwalaan nila ang mga sinabi ni Megan. Pagkatapos ng lahat, siya ang Alliance Master, hindi siya gagaya ng kalokohan. Tulad ng para kay Era, kahit na ito ay isang kapanapanabik na kwento, hindi niya mapapatunayan ito nang wala si Zhang Jue. Ngumiti si Megan nang makita niya ang kanilang mga reaksyon. Tumingin siya kay Era ng buong pagmamalaki at sinabi, ang mansanas ay hindi nahuhulog sa malayo sa puno. Noong si Aurora pa rin ang Sect Master, hinikayat niya ang isang tao at ipinanganak ka, na nagdadala ng kahihiyan sa aming buong sekta. Ngayon, nangahas kang sirain ako. Mas malala ka pa kaysa sa iyong ina. Ikaw. Galit na galit si Era, kaya umiwas siya. Pagkatapos, sumigaw siya ng galit. Megan, alam mo ang katotohanan tungkol doon. Ang mga nagpapagulo sa mga katotohanan ay ang pinakakasuklam-suklam na mga tao. Hindi nag-abala si Megan na makipagtalo sa kanya. Malamig niyang sinabi, ayaw kong makipagtalo sa iyo. Dahil napunta ka rito sa iyong sarili ngayon, huwag mo ring isipin na umalis. Buzz! Isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Megan, habang lumipad siya patungo kay Era. Kahit na natutunan ni Era ang Immortal Pure Scripture, nahulaan ni Megan na ang nakababatang babae ay hindi siya katulad. Mas matanda siya kay Era at maraming taon na siyang naglilinang. Hindi makikipagkumpetensya si Era sa kanya. Turning Ground Sword. Sigaw ni Megan ng malamig habang lumipad siya paitaas. Ang mahabang tabak sa kanyang kamay ay sumabog ang isang stream ng aura sa Era. Ito ay parang tunog ng bagyo, nakakatakot ito. Si Megan ay nagtapon ng isa pang pamamaraan mula sa Immortal Pure Scripture. Natigilan ng mga magsasaka doon. Si Alliance Master Castello ay isang henyo sa paglilinang. Oo, maaari siyang magtapon ng isang simpleng pag-atake at parang tunog ng bagyo. Sino ang maaaring humadlang sa kanyang pag-atake? Hinawakan ni Era ang panghuli pamamaraan ni Alliance Master Castello, ngunit siya pa rin ang nangahas na hamunin siya. Malinaw siyang naghahanap ng kamatayan. Ang karamihan ng tao ay nasa isang mainit na talakayan, tiwala sila na mawawala si Era. Labis ding nababalisa si Ambrose. Patuloy siyang nakatingin kay Era, nag-aalala siya sa kanya. Naniniwala siya sa kwento ni Era. Gayunpaman, hindi pa rin ito tugma sa sinasabi ni Megan, kahit na pinagkadalubhasaan niya ang Immortal Pure Scripture. Pagkatapos ng lahat, si Megan ay naging Sect Master ng IMI sa loob ng ilang taon. Paano makikipagkumpetensya si Era sa kanya? Turning Ground Sword. Sa sandaling yon, sumigaw din si Era ng malakas. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nakatuon sa kanyang panloob na enerhiya. Siya ay nagtapon ng parehong pamamaraan bilang Megan. Maaari itong magmukhang pareho, ngunit may ilang mga detalye na naiiba sa pag-atake ni Megan. Gayunpaman, hindi makita ng karamihan ang mga pagkakaiba-iba ng minuto. Klang!
Sa susunod na segundo, ang kanilang mga tabak ay nag-clash bilang isang malakas na dagundong ng enerhiya na sumabog sa buong pangunahing bulwagan. Bumagsak si Megan ng ilang mga hakbang pabalik, ang kanyang ekspresyon ay nagdilim. Ikaw. Naramdaman ni Megan ang bigat sa kanyang dibdib. Pinatatag niya ang kanyang sarili bago siya tumingin kay Ira sa pagkabigla at galit. Ang kanyang katangi-tanging mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala. Paano naging posible yon? Itinapon nila ang parehong pamamaraan, gayunpaman mayroong malaking pagkakaiba sa kapangyarihan nito. Ang lakas ni Ira ay dapat na mas mahina kaysa sa kanya. Tumingin si Ira kay Megan at malamig na sinabi, nagulat ka ba? Nang ibigay sa iyo ni Master ang Immortal Pure Scripture, sinasadya niyang pinanatili ang ilang mga formula mula sa iyo upang maiwasan ka na maging fickle-minded. Ang Immortal Pure Scripture na iyong nilinang ay hindi kumpleto, hindi katulad ng isang kakagawa ko lang. Ano? Nanginig si Megan, matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Ira. Ito ay parang sinampal siya ng isang hindi nakikita na kamay. Ang kanyang mukha ay sobrang maputla. Sa susunod na segundo, si Megan ay bumalik sa kanyang katinuan, at inalog ang kanyang ulo sa kawalan ng paniniwala. Anya, hindi imposible. Nagsisinungaling siguro si Ira para guluhin ang isip ko. Naisip ni Megan yon habang kinakagat niya ang kanyang labi. Pagkatapos, sumigaw siya, masama kang hayop ka. Itigil ang pakikipag-usap ng walang katuturan. Pumunta ka sa impyerno. Mahigpit na hinawakan ni Megan ang kanyang mahabang tabak bago niya ito itapon sa Ira. Ang mahabang tabak ay umunlad sa isang espiritual na ahas, habang sinisingil ito kay Ira. Hindi naman gulat si Ira. Handa siyang gawin ang pag-atake. Klang! 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 Ang mahabang swords ni na Megan at Ira ay nagkabanggaan sa bawat isa, gumawa ito ng malakas na tunog. Ipinakita ng dalawa sa kanila ang Immortal Pure Scripture ng sabay. Si Megan ay lubos na tiwala sa simula, ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na may isang bagay na mali pagkatapos ng ilang mga gumagalaw. Sa tuwing nakikipaglaban sila sa isa't isa na may parehong mga pamamaraan, ang kapangyarihan ni Ira ay malinaw na mas malakas kaysa sa Megan. Sa wakas, naniniwala si Megan kay Ira. Ang Immortal Pure Scripture na kasulatan na natutunan niya ay hindi kumpleto sa katunayan. Matapos niyang malaman ang katotohanan, nagdilim ang mukha ni Megan. Nakaramdam siya ng kahihiyan, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan sa isang matinding galit. Si Megan ay ang marangal na Alliance Master. Napakalakas niya na kahit siya ang Ice Lady Goddess na si Aurora, na kilalang kilala sa mundo ng mga magsasaka, ay hindi siya tugma. Paano siya nalinlang ng isang matandang lalaki na nabilanggo ng libu-libong taon? Hindi niya madala ang kahihiyan. Ang Immortal Pure Scripture na kanyang nilinang ay hindi kumpleto, at wala siyang pagkakataon na talunin si Ira. Ano ang magagawa niya? Habang siya ay naguguluhan, nakita ni Megan si Ambrose, at isang ideya ang sumulpot sa kanyang ulo. Megan, Fanny. Si Fanny ang matapat na tagasunod ni Megan, kaya alam niya ang nais ni Megan. Tumango siya kay Megan. Ang iyong kamahalan, pasensya na, si Fanny ay nagsalita. Itinaas niya ang kanyang kamay na tulad ng jade at sinampal ito kay Ambrose. FCK. Si Ambrose ay nakakuha ng pansin kay Ira. Hindi niya inaasahan na si Fanny ay papasok ng isang pag-atake sa kanya. Siya ay ganap na nahuli. Nais niyang iwasan ito, ngunit hindi niya maiipon ang alinman sa kanyang panloob na enerhiya. Paano niya maiwasan ito? Boom! Ang palad ni Fanny ay lumapag kay Ambrose. Nagkaroon ng isang ingay, at si Ambrose ay ipinadala na lumilipad ng halos 100 metro ang layo. Naglabas siya ng dugo habang siya ay nakarating sa labas ng pangunahing bulwagan. Ang pag-atake na ginawa ni Fanny ay para lamang makagambala kay Ira, kaya ginamit lamang niya ang tungkol sa 1/3 ng kanyang panloob na enerhiya. Kung ginamit niya ang buong lakas, walang pagkakataon si Ambrose na protektahan ang kanyang sarili. Baka namatay siya. Brother Ambrose. Nanginig si Ira at sumigaw habang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Pagkatapos, ikinulong ni Ira ang kanyang mga mata kay Fanny at sumigaw, gaano kakatapang sumalakay kay Brother Ambrose. Hindi kita gusto. Matapos niyang sabihin yon, tumalon si Ira pataas at mabilis na naglalayong mahaba ang kanyang tabak kay Fanny. Sect Master,
Napangiwi si Fanny nang makita niya ang nakakatakot na aura mula kay Ira at ang kanyang mahabang tabak. Ang mukha ni Fanny ay namumutla at sumigaw siya kay Megan para humingi ng tulong. "Sekmaster, tulungan mo ako!" Nanginginig ang tinig ni Fanny nang sumigaw siya ng labis sa takot. Ang lakas ni Ira ay umunlad sa pamamagitan ng mga paglukso at hangganan sa loob lamang ng ilang araw, kahit si Megan ay hindi maaaring magpabagsak sa kanya. Kaya, paano maiwasan ni Fanny ang pag-atak mula kay Ira? "Ano ang kinakatakutan mo?" Malamig na sagot ni Megan. Pagkatapos, kumuha siya ng birding flute, ito ang Jade Fairy Flute. Walang pagkakataon si Megan na ipakita ang kanyang Jade Fairy Flute dahil nasakop siya ni Ira. Matapos mapalipat ni Fanny ang atensyon ni Ira, agad na nakuha ni Megan ang pagkakataon. Iginuhit niya ang Jade Fairy Flute. Ang mga eksperto mula sa iba't ibang mga sekta na naroroon ay mabilis na natakpan ang kanilang mga tenga. Naranasan nila ang kapangyarihan ng Jade Fairy Flute at alam nila kung gaano ito katakot-takot. Pagkatapos, isinama ni Megan ang kanyang panloob na enerhiya at ipinadala ito sa flute. Kasabay nito, inilagay niya ang plauta sa kanyang bibig at nagsimulang maglaro ng malumanay. Whoosh! Bigla, ang flute ay gumawa ng isang malinaw at banayad na melody. Buzz! Kapag tumunog ang flute, isang malakas na alon ang sumalampak sa lugar, at mga ripples ng RYKHM na nabuo sa hangin. Halos nasa harap si Fanny nang maramdaman niya ang paggalaw sa paligid niya. Nanginig siya, at mukhang nagulat siya. Nahihilo si Ira matapos niyang marinig ang himig, nahihirapan siyang manatili sa kanyang mga paa. Hindi lamang iyon, ang kanyang panloob na enerhiya ay tila pinigilan din. Huminto si Ira sa kanyang mga track habang nakatitig siya kay Megan. Namangha siya. Anong uri ng flute ito? Bakit nakakatakot ang melody nito? Kailan nakuha ni Megan ang grand weapon na ito? Pinakita ni Megan ang isang tuso ng ngiti nang mapansin niyang matagumpay niyang naabala ang focus ni Ira sa ritmo ng Jade Fairy Flute. Sinamantala niya si Ira sa gulat. Itinaas ni Megan ang kanyang kamay at sinampal ang kanyang palad patungo kay Ira. Ang bilis ng palad ay napakabilis, si Ira ay naapektuhan ng RYKHM, kaya't wala siyang pagkakataon na maiwasan ito. Maaari lamang niyang gamitin ang kanyang panloob na enerhiya upang batiin ang pag-atake sa palad ni Megan. Boom! Ang dalawang palad ay bumangga at mayroong isang mapurol na panginginig ng boses. Ang katawan ni Ira ay hinimok ng ilang mga hakbang pabalik habang siya ay nanalo. Kahit na pinagkadalubhasaan ni Ira ang Immortal Pure Scriptures at nalampasan si Megan sa mga tuntunin ng mga kasanayan at pamangaraan, ang kanyang panloob na enerhiya ay mas mababa. Bukod sa kanyang mas mahusay na diskarte sa Immortal Pure Scriptures, si Ira ay walang tugma para kay Megan. Ikaw. Naramdaman ni Ira ang higpit sa kanyang dibdib habang nagpupumilit siyang patatagin ang kanyang katawan. Tiningnan niya si Megan sa pagkabigla at galit, hindi siya naniniwala sa nangyari. Walang kahihiyan si Megan. Paano niya iniutos kay Fanny na gumawa ng isang pag-atake kay Brother Ambrose upang ilihis ang aking pansin? Tumawa si Megan habang sinisiraan niya si Ira. Tumingin siya kay Ira. Kaya paano kung mayroon kang perpektong Immortal Pure Scripture? Nahulog ka pa rin sa aking mga kamay. Hayop ka! Gaano ka katapang lumaban sa akin? Masyado kang bata at walang muwang. Si Megan ay sinisingil ng pasulong at mabilis na itinaas ang kanyang kamay at dobleng nakatap sa mga acupoints ni Ira. Naninigas si Ira, hindi siya makagalaw. Galit na galit si Ambrose nang makita niya ang nangyari kay Ira. Siya ay yumuko, Ira, ikaw. Nagalit si Ambrose. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagtitiwala kay Megan nang labis na nahulog siya sa kanyang bitag. Kung iginiit niya sa kanya na palayain si Aurora 3 araw na ang nakalilipas, wala sa mangyayari iyon. Siya ay nahuli sa dulo dahil hindi niya magamit ang kanyang panloob na enerhiya at si Ira ay natalo din. Megan, bitawan mo si Ira. Ang mga mata ni Ambrose ay sobrang pula. Sumigaw siya kay Megan, ang boses niya ay mabagsik. Hayaan mo na siya. Ang mga labi ni Megan ay kulot sa isang ngiti. Naglagay ako ng labis na pagsisikap sa paghuli sa hayop na ito. At sa wakas ay nagtagumpay ako. Ngayon gusto mo akong bitawan siya. Okay ka lang, ang iyong kamahalan.
Hindi nais ni Megan na masira ang kanyang relasyon kay Ambrose. Pagkatapos ng lahat, si Ambrose ay isang prinsipe na may kagalang-galang na katayuan sa lipunan. Gayunpaman, hindi maabala si Megan dahil siya ay tumalikod sa kanya para sa kapakanan ni Ira. Megan. Malamig na sinabi ni Ira, sige kung hindi mo ako papayagan. Ito ang pribadong bagay ng Emisec, at wala itong kinalaman kay Brother Ambrose. Hayaan mo siya, at tanggalin mo ako. Sinulyapan ni Ira si Ambrose nang sinabi niya yon, siya ay mukhang nag-aalala at puspos ng puso. Nagulat siya nang makita si Ambrose doon. Pagkatapos, napagtanto niya na nahulog siya sa bitag ni Megan, dahil sinusubukan niyang iligtas ang kanyang ina. Bukod pa, si Ambrose ay sinuntok din ni Fanny para mailigtas siya. Nakaramdam ng pagkabalisa si Ira nang isipin niya ang mga sakripisyo ni Ambrose. Kasabay nito, alam niya na nahulog siya sa mga kamay ni Megan dahil hindi siya kasing husay nito. Gayunpaman, ipinangako niya na hindi niya isasangkot si Ambrose sa kanyang mga pribadong bagay. Hayop ka, anong mga kwalifikasyon ang kailangan mo para makipag-ayos sa mga termino sa akin? Sumulyap si Megan. Lumapit si Megan kay Ira ng hakbang-hakbang bago sinampal ang kanyang mukha. Slap! Pinakawalan ni Ira ang isang malambot na sigaw habang lumitaw ang isang handprint sa kanyang patas na mukha. Ang mother and daughter tandem nyo ay mababang kababaihan. Ang iyong ina ay hinihikayat ang mga kalalakihan at ipinanganak ka, isang iligal na anak na babae. Mukhang natutunan mong akitin ang mga kalalakihan sa murang edad din TSK. Ang kanyang kamahalan ay labis na nabighani sa iyo. Dapat ay ipinagmamalaki mo ang iyong ina. Tiningnan ni Megan si Ira ng malamig habang pinisil niya ang mga salitang iyon sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Hindi sigurado si Megan kung bakit, ngunit nagsiselos siya nang makita niyang nag-aalala si Ambrose kay Ira. Niyakap ni Ira ang kanyang mga kamao at tinitigan si Megan ng mapait. Tumigil ka, ang aking ina ay hindi mababa. Ikaw ay isang mababang tao. Bukod pa, si Brother Ambrose at ako ay hindi mo sinabi, kami ay walang kasalanan. Huwag mo kami Nanginig si Ira nang sabihin niya iyon. Napakakahiya ni Megan. Sinirang niya ang kanyang ina at Ira. Ang babaeng iyon ay mas masama kaysa sa isang ahas o isang alakdan. Slap! Sinampal ulit ni Megan si Ira. Hayop ka! Gaano kakatapang at nakikipag-usap ka sa akin nang itinuro ko sa iyo ang pangalan ng Emisec Master. Malamig ang mga mata ni Megan, ang kanyang emosyon ay ganap na wala sa kontrol. Siya ay ang Emisec Master at ang Alliance Master, ngunit si Ira ay humarap sa kanya sa harap ng napakaraming tao. Paano niya haharapin ang kanyang mga kapantay? Galit na galit si Megan nang mas naisip niya ang tungkol dito. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang jade at sinampal ulit si Ira. Slap! 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 Ang bawat isa sa kanyang sampal ay mas mahirap kaysa sa nauna. Bata pa si Ira, paano niya ito madadala? Habang sinasampal niya si Ira, malamig na sinabi ni Megan, tulad ng ina, tulad ng anak na babae. Ginamit mo ang iyong magagandang hitsura upang akitin ang isang tao, ngunit hindi mo ito aminin. Sasampalin kita hanggang sa aminin mo ito. Mahigpit na hinaplos ni Ira ang kanyang mga labi, hindi siya nagpakawala ng sigaw. Si Ira ay may kakilakilabot na pagkatao, tulad ni Aurora. Hindi man lang siya mabulabog kahit na pinugutan siya ng ulo. Megan, hayop ka! Nawala sa isip si Ambrose nang makita niya iyon. Ang kanyang mga mata ay sobrang pula, at patuloy siyang sumigaw kay Megan. Nais niyang magmadali, ngunit wala pa rin siyang access sa kanyang panloob na enerhiya, at inatake siya ni Fanny kanina. Sa wakas, pagod na pagod si Megan sa lahat ng mga sampal na yon, kaya huminto siya. Cheesecake! 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 Ngumiti si Megan sa galit ni Ambrose, at sinabi niya, ang iyong kamahalan ay tila maganda sa maliit na hayop na to. Wala pa akong nagawa sa kanya, ngunit nakaramdam ka ng pagkabalisa. Megan, hayaan mo na siya. Pakawalan mo siya. Patuloy na sumigaw si Ambrose. Ang kanyang nakamamatay na mga mata ay sumulyap kay Megan. Hayaan mo na siya. Kung hindi, hindi kita ililigtas. Si Ira ang pinakamamahal na tao ni Ambrose.
Sumasakit ang kanyang puso ng labis na maaaring dumugo nang makita niya kung paano binugbog ni Megan si Ira ng malupit. Hindi ko siya papayagan, ngumisi si Megan na may isang mapaglarong tono. Gayunpaman, dahil ang iyong kamahalan ay nagmamalasakit sa kanya ng labis, maaari kitang panatilihing malapit. Matapos sabihin niyo ni Megan, lumakad siya at pinisil ang baba ni Ira. Pagkatapos, kumuha siya ng isang tableta at inihagis sa bibig ni Ira. Go! Mabilis itong nangyari para umepekto kay Ira, kaya kailangan niyang lunukin ang tableta. Ano ang ibinigay mo sa akin? Tinanong ni Ira habang nanginginig siya sa takot. Si Megan ay isang mabisyo na babae. Alam ni Ira na hindi ito maganda. Megan! Sigaw ni Ambrose habang sinulyapan niya si Megan na may mga mata na pula ng dugo. Anong lason ang ibinigay mo kay Ira? Bigyan mo siya ng antidote ng mabilis? At saka, sisirain ko ang buong Emmy sect at patagin ang Mount Emmy kung may mangyayari sa kanya. Isa pa, sisirain ko ang buong Emmy sect at patagin ang Mount Emmy kung may mangyayari sa kanya. Ang babala ay paulit-ulit na sumigaw sa bulwagan. Hiss! Nang maramdaman nila ang galit ni Ambrose, ang mga elite mula sa iba't ibang sekta ay nagpalitan ng nag-aalala na hitsura. Nabigla sila. Masisiraan nila ang babala tulad ng isang nakakatawa na biro kung may sinabi ito. Ang Emmy sect ay lumago ng labis sa ilalim ng pamumuno ni Megan na hindi tulad ng dati. Walang ibang sekta ang maaaring masukat sa kanila. Si Ambrose, sa kabilang banda, ay naiiba. Siya ay isang prinsip mula sa New World, at mayroon siyang lakas upang puksain ang Emmy sect. Nabigla rin si Megan, ngunit agad siyang tumingin kay Ambrose na may ngiti. Ang iyong kamahalan, dapat ka munang huminahon. Huwag kang mag-alala, hindi ko papatayin si Ira dahil nagmamalasakit ka sa kanya. Paano ko mangahas na gawin yun sa kanya? Tulad ng tungkol sa kanyang kinuha, sigurado akong malalaman mo sa lalong madaling panahon. May ngiti si Megan sa mukha niya nang sabihin niya iyon. Si Ambrose ay sumimangot nang marinig niya iyon. Napakatuso ni Megan. Dapat ba akong maniwala sa kanya? Si Ambrose ay sumulyap kay Ira nang walang takot habang pinoproseso niya ang mga saloobin sa kanyang ulo. Napansin niya na ang ekspresyon ni Ira ay kalmado at walang tanda ng anumang mali. Hindi nais ni Megan na mag-aksaya ng oras sa walang kapararakan, kaya lumingon siya kay Fanny at sinabi, ilagay ang prinsip at hayop na to sa isang cell. Ang prinsip ay sobrang mahalaga sa kanya, tila hindi na siya makapaghintay pa. Hindi nais ni Megan na maging malupit kay Ambrose, ngunit nagsiselos siya nang makita niya kung paano siya protektado. Hindi na siya maabala pa. Bukod dito, hindi natakot si Megan sa paghihiganti ni Ambrose. Ito ay tungkol sa mga pribadong gawain ni Emmy sect, kaya walang karapatan si Ambrose na mamagitan, kahit na siya ang prinsip. Kahit na alam ng New World Royals tungkol dito, walang dahilan para magpadala sila ng mga tropa upang salakayin ang Emmy sect. Pagkatapos ng lahat, wala silang dahilan upang bigyang katuwiran ang kanilang mga aksyon. Opo, Sect Master, sagot ni Fanny habang siya ay nag-utos ng ilang mga alagad ng Emmy na ilayo sina Ambrose at Ira. Pagkatapos, ang kapaligiran sa bulwagan ay naging mas madilim. Lahat. Tumingin si Megan at ngumiti. Lahat ay mabuti ngayon. Sige at masiyahan ka sa iyong sarili. Mayroon pa akong dapat gawin, kaya hindi ako makakasama sa inyong lahat. Mamahinga at masiyahan sa iyong sarili, huwag umuwi bago ka malasing. Pagkatapos, lumakad si Megan sa labas ng bulwagan. Salamat, Alliance Master, para sa mabuting pakikitungo. Tumugon ang karamihan ng tao nang napanood nila ang pag-alis ni Megan. Dumiretso si Megan sa piitan matapos siyang umalis sa bulwagan. Nang makapasok siya sa piitan, nakita niya si Aurora sa cell, nagpapahinga siya sa kanyang mga mata na nakapikit. Cheesecake, cheesecake, cheesecake. Nagulong ang bibig ni Megan habang pinaglaruan siya. Kalmado lang. Aurora, hayaan mo akong sabihin sa iyo ng isang piraso ng mabuting balita. Narito ang iyong anak na babae upang mailigtas ka. Narinig ni Aurora si Megan, binuksan niya ang kanyang mga mata upang tumitig kay Megan, ngunit hindi siya nagsalita. May isa pang masamang balita, sa kasamaang palad. Mukhang problemado si Megan. Pagkatapos, nagpatuloy siya. Hindi ko lang siya nahuli, ngunit ikinulong ko rin siya kay Ambrose. Hindi mailabas ni Aurora ang kanyang galit.
Umikot siya sa kanyang mga paa at sumigaw, "Megan, ikaw ay walang awa na alagad. Ano ang gusto mong gawin?" Tumunog si Aurora at malungkot, ngunit hindi siya nabalisa. Si Ambrose, na anak din ni Daryl, ay nakatingin kay Ira. Sinadya ni Megan, dapat ay mayroon siyang ilang mga masamang hangarin sa kanyang manggas. Dahan-dahang lumakad si Megan sa bakod na bakal. Sa pagkakaalam ko, si Ambrose ay anak ni Daryl at Monica. Isa rin siyang anak labas. Nangangahulugan ito na siya, at si Ira ay magkapatid sa labas, tama. Mas malawak ang ngiti ni Megan. Si Ambrose at Ira ay tila may romantikong damdamin para sa bawat isa, kaya ikinulong ko sila ng magkasama sa parehong cell upang matulungan sila. Binigyan ko rin si Ira ng charming beauty powder upang matulungan ang mga bagay. Aurora, tinutulungan ko ang iyong anak na babae bilang isang matchmaker, kaya dapat mo akong pasalamatan. Ano? Nanginig si Aurora, ang kanyang pinong mukha ay namumutla. Nakita niya ang mga madilim na patch, at halos manginig siya sa galit. Hindi binigyan ni Megan ng lason si Ira, binigyan niya siya ng charming beauty powder. Ang charming beauty powder ay isang napakalakas na potion ng pag-ibig. Hindi mahalaga ang kanilang lakas, ang mga kalalakihan at kababaihan na magsasaka ay mawawala ng pag-iisip kung kukuha sila ng potion na iyon. Magkakaroon sila ng pagnanais para sa kabaligtaran na kasarian. Ito ang pinakakasuklam-suklam na potion ng pag-ibig na kilala sa mundo ng mga magsasaka. Si Megan, na sect master ng Emmy, at ang Alliance Master, ay gumamit ng gayong kasuklam-suklam na paraan. Megan, tao ka pa ba? Kinurot ni Aurora ang kanyang mga labi, at pinagsabihan si Megan. Hindi mahalaga kung paano mo ako tinatrato, ngunit si Ira ay iyong maliit na kapatid na junior, paano mo magagamit ang gayong kasuklam-suklam na paraan upang masira siya? Hindi ka ba natatakot sa karma? Kahit na si Aurora ay karaniwang mahigpit kay Ira, mahal na mahal niya ang kanyang anak na babae. Sumasakit ang puso niya nang malaman niya na ang kalinisan ng kanyang anak na babae ay malapit nang makuha. Mas mahalaga, si Ambrose ay kapatid na lalaki ni Ira, paano kaya ang dalawa sa kanila? Mas nababahala si Aurora nang isipin niya ito, halos manginig siya sa galit. Junior sister? Sumulyap si Megan. Siya ay isang anak sa labas lamang. Ikaw, Daryl, at ang iyong anak na babae ay sinira ang aking buhay. Nais kong kayong dalawa ay nakakahiya na wala na kayong mukha upang makita ang sinuman, at nais kong masira ang buhay ni Daryl. Kahit na siya ang sektor ng Elysium Gate, ang bayani ng World Universe, ano ang iisipin ng publiko tungkol sa kanya nang nalaman nila ang tungkol sa insidente? Paano ka pa napanabik? Maghintay ka lang sa balita, Aurora. Magpapadala ako ng isang tao upang ipaalam sa iyo kapag may balita tungkol sa iyong mahalagang anak na babae. Pagkatapos, buong pagmamalaki na lumakad si Megan sa cell. Ang masarap na mukha ni Megan ay mukhang galit na galit, siya ay ganap na nawala sa kanyang isipan. Parehong si Daryl at Ambrose ay may isang espesyal na katayuan sa kanyang puso. Tulad ng para kay Aurora at Ira, ang ina ay hinikayat si Daryl, at ang anak na babae ay hinikayat si Ambrose. Hindi ito tinanggap ni Megan. Nais ni Megan na maghiganti para sa kanyang paninibugho at sama ng loob, iyon ang dahilan kung bakit niya pinaglaruan ang lahat ng mga hakbang na iyon. Masama ka. Megan, hindi ka magkakaroon ng mapayapang kamatayan. Hindi ka magkakaroon ng mapayapang kamatayan. Kahit na matapos na maglakad si Megan sa labas ng cell, patuloy na sumigaw si Aurora mula sa likuran niya. Samantala, sa isang kuweba ng bato sa likuran ng Mount Emmy. Ang kuweba ng bato ay isang lugar kung saan ginamit ng dating Emmy Sect Master na linangin sa pag-iisa. Ang mga ordinaryong alagad ay hindi pinapayagan na lumapit doon. Dinala sina Ambrose at Ira sa kuweba ng bato. Bang! Sinara ng gate ng bato ang sandaling sina Ambrose at Ira ay naiwan sa kuweba. Ang ilaw ay lumabo, ito ay masyadong nalulumbay na maging sa sitwasyong iyon. Ira, okay ka lang? Hindi sinuri ni Ambrose ang kapaligiran sa kuweba ng bato. Sa halip, tinanong niya si Ira. Dapat ay nasasaktan siya matapos talunin siya ni Megan ng malupit. Brother Ambrose, sagot ni Ira. Ayos lang ako. Napakagaling. Nagpunta si Ambrose upang suriin si Ira. Ang ilaw ay madilim, nakikita lang niya siya nang tumayo siya ng malapit. Hiss!
Isa lamang itong hitsura, at si Ambrose ay humila ng isang matalim na paghinga, natigilan siya. Ang maselan at magandang mukha ni Era ay sobrang pula, at mainit ang kanyang katawan. Siya ay kulot sa kanyang sarili, at siya ay nanginginig, ito ay parang siya ay nasa sobrang sakit. Ano ang nangyayari? Gumana ba ang lason? Nabalisa si Ambrose nang isipin niya ito. Mabilis niyang kinuha ang braso ni Era, at inaliw siya. Era, huwag matakot. Tutulungan kita na alisin ang lason, huwag kang matakot. Hindi alam ni Ambrose na hindi binigyan ni Megan ng anumang lason si Era, ito ay isang potion ng pag-ibig. Samantala, sa Miss Loren. Matapos umalis sina Daryl at Chang-er sa casino, pinalaya sila ni Felix mula sa Wanhai City at dumiretso sa North Mona. Ayaw ni Daryl na gulo si Felix. Hanggat maaari nilang mailabas ang mga aku points ni Chang-er, ang dalawa ay maaaring lumipad palayo. Matapos ang maraming pagsasaalang-alang, nagpasya si Daryl na huwag mapawi ang mga aku points ni Chang-er. Pagkatapos ng lahat, si Chang-er ay napakalakas. Kung nais niyang salakain si Daryl, baka hindi niya mapigilan ito. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, sina Felix, Daryl at Chang-er ay sa wakas ay nakarating sa Rich Cloud City, isang lungsod sa hangganan ni Miss Loren. Brother Daryl. Nang makapasok sila sa lungsod, pinilit ni Felix ang isang ngiti at sinabi, matapos ang mahabang paglalakbay, nais mo bang makahanap ng isang lugar at magpahinga sa sister-in-law? Sinusubukan niyang ibagsak si Daryl. Bago tumugon si Daryl, namula na si Chang-er. Kasabay ng paglalakbay, tinawag ni Felix ang maraming hipag na si Chang-er, at sa tuwing ginagawa niya iyon, si Chang-er ay sasabog sa kahihiyan. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo, at nakangiting sinabi kay Felix na, paalis na tayo sa border ng Miss Loren. Hindi mo na kami kailangan pang ihatid. Bumalik ka na roon. Sige, Kuya Daryl. Tango ni Felix. Mabilis itong bumaba at binuksan ang pintuan para kina Daryl at Chang-er bago magmaneho pabalik. Nakahinga na rin ng maluwag si Chang-er nang makita niya ang paglayo ni Felix. Umalis na rin siya sa wakas. Ayoko nang marinig siya na tawagin akong hipag. Kamahalan. Nakangiting tingin ni Daryl kay Chang-er. Tamanga si Felix. 2 oras na tayong bumiyahe sa kotse papunta rito. Bakit hindi muna kaya tayo maghanap ng lugar na mapapagpahingahan? Hindi. Nanlalamig na sagot ni Chang-er. Tinatawag mong kotse ang shell na gawa sa bakal na yon. Dito na nagtatakang tiningnan ni Chang-er ang mga sasakyan na dumadaraan sa abalang kalye na nasa kanyang harapan. Natural na curious ang mga kababaihan, kaya natural lang na palaging ma-curious si Chang-er sa kanyang mga nakikita. Napakatagal ding nanirahan ni Chang-er sa palasyo. Kaya natuwa siya nang husto noong makita niya ang mga sasakyan sa kalye, pero nahihiya siyang magtanong noong kasama nila si Felix kanina. Kaya noong umalis na ito, hindi na napigilan pa ni Chang-er ang kanyang sarili na kumilos ng naaayon sa kanyang katayuan bilang empress. Oh, isa itong kotse. Umaandar ito gamit ang langis. Isa itong bagay na kumakatawan sa teknolohiya ng modernong lipunan. Tumatangong ngiti ni Daryl. At pagkatapos ay nag-iisip niyang sinabi na, hindi maikukumpara ang mga kotse sa inyong mga karwahe dahil nagagawa ng mga kotseng pabilisin ang kanilang takbo, pwede ring maging mas mabilis ang mga ito kaysa sa paglipad ng ilang mga ordinaryong cultivator. Marami ring mga uri ng sasakyan maliban sa mga kotse. Mayroong mga truck, sedan, sport car, supercar. Tahimik na tumango si Chang-er at mahinang sinabi na, hindi na ako magtataka kung bakit masyado nang malaki ang agwat ng cultivation sa World Universe at Miss Loren. Mukhang dumidepende ang mga tao rito sa high-tech na mga gamit kaya hindi na nila nagawa pang mag-focus sa pagpapalakas ng kanilang mga sarili. Tumawa naman dito si Daryl. Dito na siyang ngumiti bago tumingin kay Chang-er at sabihin, ngayong interesado po kayo sa mga kotse, kamahalan, bakit hindi tayo bumili nito para sayo? Nababagay sa isang tulad mo ang pinakamahal na supercar. Napag-isip-isip na ito ni Daryl, alam niya sa kanyang sarili na hindi niya maaaring pakawalan ang mga aku point ni Chang-er anuman ang mangyari. Pero masyadong nakakakahiya ang paglipad habang bitbit ito sa kanyang mga braso. Kaya mas pinili niya na lang na bumili ng sasakyan para ipagmaneho si Chang-er pabalik ng North Mona. Nasabik ng husto si Daryl nang maisip niya ang tungkol sa pagmamaneho niya ng sasakyan kasama si Chang-er.
Pangkaraniwang ipinapares ng mga tao ang mga magagandang sasakyan sa nagagandahang mga kababaihan, at ngayon ay nagawa kong magkaroon ng magandang sasakyan at isang diwata. Sige. Tango ni Chang'er, nanatili pa ring walang emosyon ang maganda niyang mukha pero nag-look forward pa rin siya roon. Napaka-interesante ng mga kotseng ito kaya mas ok kung makakasakay ako sa isa sa mga ito. Dito na nagsimulang mamili ang dalawa sa city matapos nilang magkasundo. Makikita roon ang isang malaking mall na nagdaraos ng isang kilalang auto show. Agad na nagpunta sina Daryl at Chang'er para magtingin-tingin dito. Grabe! Agad na natigilan si Daryl sa kanyang nakita nang makapasok sila sa hall. Makikita ang isang napakalaking exhibition hall sa unang palapag ng mall. Makikita namang nakaparada ang dos-dosenang mga luxury cars sa lobby nito. Ang mga ito ay mula sa mga brands na pamilyar kay Daryl, McLaren, Ferrari, at Aston Martin. Grabe, kilalang mga sasakyan ito sa World Universe, bakit nandito ang mga ito sa Miss Lauren? Nasurpresa rito si Daryl pero agad niyang naintindihan ang isang bagay nang makita niya ang mga marketing singboard na nakadisplay sa paligid ng auto show. Sinasabi sa mga sign na inisponsoran ng Windon Automobile Trading ang auto show na ito. Nang makita niya yon, agad na naalala ni Daryl ang Windon Real Estate na pinamahalaan ni Jade, na isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Lily. 10 taon na ang nakalilipas mula noong mag-invest si Daryl ng malaking halaga para magtayo si Jade ng isang real estate company. At noong mawala ang pader na naghihiwalay sa 9 na mga kontinente, sinabihan ni Daryl si Jade na gamitin ang oportunidad na ito para i-invest ang pondo ng Windon Group sa ibang mga kontinente. Naniniwala siya na isang kumpanya na itinayo ni Jade ang Windon Automobile Trading na ito. Dito na umangat ang magkabilang gilid ng bibig ni Daryl na nagpakita ng isang pagngiti nang maisip niya ito. Hindi ako nagkakamali sa pagbabasa ng tao. Hindi lang maganda si Jade dahil isa rin siyang magaling na businesswoman na may malakas na business acumen. Sa loob ng ilang taon ay nagawa na niyang mapalaki ng ganito ang negosyong ibinigay ko sa kanya. Nakita ng katabi niyang si Chang'er ang mga supercar na yon. Dito na nanlaki ang kanyang mga mata at kuminang na parabang isang diamante. Napakarami ng mga sasakyang ito, at pare-parehong magaganda at cool ang mga ito. Inisip ni Chang'er na magkakapareho lang ang itsura ng mga sasakyan, pero agad niyang na-realize na nagkamali siya noong makita niya ang mga supercars na yon. Kahit na nasabik siya ng husto, nagpakita pa rin siya ng walang pakialam na itsura ng dahil sa kanyang katayuan. Tiningnan ni Daryl ang mga sasakyan na yon at agad na nagsawa sa itsura ng mga ito. Kahit na marami ang mga makikitang supercar sa lugar na ito, na-bored pa rin si Daryl dahil walang kahit isa sa mga ito ang limited edition. Ano? Nang biglang tumama ang paningin ni Daryl sa platform, na nasa ikalawang palapag ng square, dito na nagliwanag ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang helicopter na nakaparada sa platform. Kuminang ang pula at asul nitong kulay sa ilalim ng sikat ng araw. Nagmukha itong takaw pansin at agresibo na para bang binibigyan nito ng kagustuhan ang mga tao na kontrolin at sakupin ang bagay na ito. Buwisit! Hindi na maitago pa ni Daryl ang gulat sa kanyang puso na mamangha siyang tumango sa helicopter ng paulit-ulit. Natuwa ng husto si Daryl sa naging kakayahan ni Jade. Nagawa rin nitong i-introduce ang mga helicopter ng World Universe sa Miss Lauren. Kahit na naging abala si Daryl sa pagkukultivate ng ilang taon, nagawa pa rin niyang i-monitor ang sitwasyon ng ekonomiya sa World Universe. Sa isang tingin ay nagawa niyang malaman na ang helicopter na ito ay isa sa mga latest na model ng helicopter sa World Universe. Nagkakahalaga ang helicopter na ito ng hindi bababa sa $150 million. Lumaki na nga talaga ang negosyo ni Jade, nagawa niya na ring dalhin ang mga helicopter dito sa Miss Lauren. Sinundan ni Chang'er ang tingin ni Daryl at nakita ang isang helicopter na nakalapag sa platform. Dito na siya mahinahong nagtanong ng, ano ang bagay na yan? Ngumiti ang bibig ni Daryl habang sinasabi na, isa itong helicopter. Mas maganda ito kaysa sa mga kilalang supercar sa unang palapag ng mall. Sa lupa lang pwedeng tumakbo ang mga kotse, habang ang isang ito ay may kakayahang lumipad sa ere. May kakayahan itong lumipad. Ito ang bagay na kumuha sa atensyon ni Chang'er. Dito na nanginig ng husto ang maselan niyang katawan. Sige, lapitan mo na ito. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Daryl, agad siyang humakbang at umakyat sa ikalawang palapag.
Mabilis namang sumunod si Chang'er sa kanyang likuran. Hoy, may problema ba? Agad silang pinigilan ng mga nagbabantay na guwardya noong makarating sila sa ikalawang palapag ng mall. Naiinis na tiningnan ng guwardya si Daryl habang sinasabi na, isa itong high-level na exhibition area, kaya wala kang karapatan na maglakad-lakad dito. Napakapangit ng damit na suot ng batang ito, pero nagawa pa rin niyang maglakas loob na tingnan ang helicopter. Mukhang hindi nga ito makakabili ng kahit isang gulong ng mga nakaparadang supercars sa baba. Buwisit! Mapait nang umiti rito si Daryl, nakaramdam siya ng sama ng loob nang maliitin siya ng guwardya sa kanyang harapan. Naglakad palapit sa kanya si Chang'er, at nakasimangot na nagtanong ng, bakit? Bakit hindi tayo pwedeng tumingin sa sasakyang yan? Hindi naging malakas ang kanyang boses pero naging kasing tamis ng boses ng anghel ang naging tono ng kanyang pagsasalita. Go! Bago pa man makasagot si Daryl, agad na napatitig ang guwardya kay Chang'er, napalunok siya ng malakas sa kanyang sarili. Natigilan siya sa kanyang nakita. Isa ba siyang fairy? Paano nagkaroon ng ganito kagandang babae sa mundong ito? Walang kapantay ang kagandahan ni Chang'er. Kahit na naglakbay ito ng napakalayo, hindi pa rin ito naitago ang presko, at makapigil hininga niyang itsura. Ipinakita ng mahaba niyang palda ang binyaya ang hubog ng kanyang katawan, at ang napakaganda niyang mukha. Nakabalik na rin sa realidad ang isip ng bantay, matapos niyang tingnan si Chang'er ng 1 segundo. Dito na ito pilit nang umiti at magalang na sinabing, hindi ako naintindihan ng magandang babae na ito. Isa ring bahagi ng exhibition ang helicopter na ito, kaya pwede kang lumapit para makita ito. Habang nagsasalita, humakbang papunta sa tabi ang guwardya, habang nagpapakita ng nag-iimbitang gesture kay Chang'er. Napuno ng paggalang ang kanyang attitude, ibang-iba ito sa naging trato niya kay Daryl. Inisip ng guwardya na nagmula ang magandang babae na ito sa isang kilala, at makapangyarihang pamilya sa Miss Loren. Inisip niya rin na bodyguard lang nito ang nakasuot ng ordinaryong mga damit na si Daryl. Walang kaalam-alam ang guwardya na may kakaibang pinanggalingan ang magandang babae na nasa kanyang harapan. Ito ay walang iba kundi ang kilalang empress na si Chang'er, mas naging maganda pa ito kaysa sa isang diwata. Kahit na may mataas na katayuan si Chang'er sa lipunan, wala pa rin siyang pera para makabili ng helicopter. Napabuntong hininga si Daryl at mabilis na naglakad papunta sa platform, kasama si Chang'er. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa harapan ng helicopter. Nanginig ang puso ni Chang'er nang makita niya ang helicopter, nang malapitan, naintriga siya rito ng husto. Gawa sa bakal ang bagay na ito, masyado itong mabigat. Kaya paano itong lumilipad? Nag-isip si Chang'er bago niya tanungin si Daryl ng, paano lumilipad ang helicopter na ito? Natawa naman sa kanyang sarili si Daryl. Natutuwa siya sa tuwing nakikita niya ang nako-confused na itsura ni Chang'er. Hindi niya inasahang makukurious ng ganito si Chang'er. Pero agad siyang natuwa rito nang nagpapakumbaba siyang tanungin ni Chang'er ng tungkol sa helicopter. Bumulong si Daryl sa kanyang sarili bago nakangiting sumagot ng, sa totoo lang ay ganito rin ang mekanismo na ginamit sa mga sasakyan. Gumagamit din ito ng langis para makalipad. Dito na niya na-relax na sinabing, susubukan ko itong paandarin. Binuksan ni Daryl ang pinto at umupo sa pilot seat ng helicopter. Bilang dating young master ng pamilya Darby, matagal nang nakasakay si Daryl sa isang helicopter, at nagawa niya pangang matuto na paliparin ito. Pero masyado na itong naging kakaiba para sa kanya dahil ilang taon na rin siyang hindi nakakapagpalipad nito. Ninerbyos ng husto si Daryl nang umupo siya sa pilot seat ng helicopter. Pero pinanatili pa rin niya ang relaxed at komportable niyang itsura sa harapan ni Chang'er. Sa bagay, pinapanood siya ng empress na si Chang'er, kaya dapat siya mawalan ng dignidad sa harapan nito. Nakita ng security guard ang mga pangyayari, dito na nagdilim ang kanyang itsura. Gusto niya sanang pigilan si Daryl pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Confident siya na may magandang background ang magandang babae na yon, kaya may kakayahan ang mga ito na bumili ng helicopter. Mukhang driver niya lang ang batang iyon na sumusubok sa helicopter para sa magandang babae. Where? Pinaandar ni Daryl ang makina ng helicopter, na agad namang umingay. Hindi nagtagal ay yumanig ang buong katawan nito sa lupa. Wow! Pinagdikit ni Chang'er, nang husto ang pareho niyang mga kamay, dito na nagpakita ng napakatinding pagkamangha ang maganda niyang mukha.
May kakayahan nga talagang lumipad ang helicopter na ito. Bam! Pero hindi naman ito nakontrol ng maigi ni Daryl. Napaatras naman dito si Chang'er, mabilis siyang humakbang ng ilang beses patalikod para maiwasan ang helicopter. Puff! Tumalon naman si Daryl palabas ng cockpit gamit ng nasa ilong ang kanyang kamay, gusto na niyang maiyak sa mga sandaling ito nang dahil sa sobrang kahihiyan. Higit 10 taon na rin siyang hindi nakakapagpalipad ng helicopter. Gusto niya sanang ipakita kung gaano ka-advanced ang teknolohiya ng World Universe kay Chang'er pero nabigo at napahiya siya rito. Nagulat naman ng husto rito ang security guard. Nasira ang helicopter. Ano ang nangyari? Dito na nag-react sa wakas si Chang'er. Tumingin siya kay Daryl at mahinahong nagtanong ng, hindi ba't sinabi mo na lumilipad ito? Bakit ito bumagsak? Napakamot na lang sa kanyang ulo si Daryl at nahihiyang sumagot ng, matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakahawak ng helicopter. Kaya nakalimutan ko na kung paano magpalipad nito ng maayos. Tumango naman si Chang'er nang marinig niya ang paliwanag ni Daryl. Dito na siya nagtanong ng, nasira mo ba ito? Mababayaran mo ba ang halaga ng bagay na yan? Ilang libong taon nang Moon Palace Ferry si Chang'er, kaya wala siyang kaalam-alam tungkol sa kahit na anong tungkol sa pera. Hindi niya rin alam kung gaano talaga kamahal ang helicopter na yon. Pero alam niya pa rin na dapat lang magbayad ang sinumang makakasira sa bagay na hindi nila pagmamayari. Huwag kang magalala, confident at nakangiting sinabi ni Daryl, isa lang itong helicopter, aalis tayo sa sandaling mabayaran na natin ito. Hindi na mabilang ang mga asset sa ilalim ng pangalan ni Daryl. May kakayahan siyang bumili ng 10 mga helicopter, nang walang kahirap-hirap paano pa, kaya ang isang piraso nito. Hoy bata! Mabilis silang nilapitan ng guwardiya nang sabihin ni Daryl ang bagay na ito. Dito na tumitig ang guwardiya kay Daryl habang nagtatanong ng, hindi ka driver ng babaeng ito. Isa ka lang mahirap na lalaking nagpapa-impress sa isang magandang babae. Nagalit dito ng husto ang guwardiya, pinagsisihan niya ang hindi niya pagpigil kay Daryl kanina. Parang gusgusin kung manamit ang hayop na ito. Bakit nga ba siya kinuha ng babae para maging kanyang driver? Bakit hindi ko agad nakita ang bagay na ito kanina? Isa itong helicopter. Siguradong matatanggal din ako sa trabaho sa sandaling hindi ito mabayaran ng gusgusin yan. Hi! Siguradong ako ang sisisihin nila rito. Na-stress ng husto ang mangyak-ngiyak na guwardiya nang isipin niya iyon. Dito na siya sumigaw kay Daryl ng, huwag na huwag mo akong tatakbuhan. Kailangan mong magtrabaho rito sa sandaling hindi mo mabayaran ang nasira mo. Sino ang nagsabi sa iyo na tatakbo ako? Nagtatakang sagot ni Daryl. Isa lang itong helicopter, kaya bakit ko ito tatakbuhan? Peter Patter. Agad na naipon ang tao sa paligid ng kumosyong nabubuo sa mall. Ano ang nangyari? Hindi nagtagal ay naglakad ang ilang mga tao mula sa mga nakikiusyoso, sila ay walang iba kundi ang mga staff ng mall na yon. Pinamunuan sila ng isang lalaking nakasuot ng formal na damit habang ipinapakita ang maayos na postura ng kanyang katawan. Nasa 25 years old lang siguro ang lalaking nagngangalang Chas Turner, ang may-ari ng mall na ito. Ang kinabibilangan ni Chas na pamilya Turner ay nagkaroon ng malaking impluensya sa Rich Cloud City. Nagkaroon sila ng mga negosyo sa iba't ibang mga industriya, at si Chas ang ikalawa nilang tagapagmana. Nakaranas ng karangyaan sa kanyang kabataan ang binatang ito sa Rich Cloud City. Nagberde ang kanyang mukha nang makita niya ang usok na nagmumula sa helicopter. Dito na tumitig ang galit niyang mga mata sa gwardiya. Buwisit! Hindi ba sinabihan kita na magbantay sa entrance para hindi makapasok ang kahit na sino rito? Ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin. Boss. Nanginig ang security guard na halos lumuhod na sa lupa. Umiyak ito habang takot na ikinukwento ang mga nangyari. At sa pagtatapos ng kanyang kwento, tumuro ang gwardiya kay Daryl at sumigaw ng, kasalanan ng batang iyan ang lahat ng ito. Sumalisi siya sa akin noong hindi ako nakatingin sa entrance, at agad na sinira ang helicopter. Buwisit! Naguluhan ng husto si Daryl nang marinig niya ang mga sinabi ng gwardiya. Hindi na siya makapagsalita pa sa kanyang mga narinig. Hinayaan sila ng gwardiya na makapasok dahil sa gandang tanglay ni Chang'er na bumighani sa kanya.
Pero agad niyang ipinasa sa iba ang kanyang responsibilidad noong may mangyari ng hindi maganda sa binabantayan niyang helicopter. Napaka-interesante. Dito na biglang nag-focus ang mata ng lahat kay Daryl. Mukhang naguluhan ang lahat ng ito. Masyadong malakas ang loob ng isang ito. Ang lakas ng loob niya para sirain ang helicopter na ito. Inisip nilang lahat na isa lang ordinaryong tao si Daryl na walang kahit na anong kakayahan sa buhay. Siguradong hindi niya mababayaran ang helicopter na yan kahit na magtrabaho pa siya sa mall na ito ng panghabang buhay. Nagbigay ng ilang komento ang mga taong nakikiusyoso sa paligid na nabighani rin sa angking ganda ni Chang'e. Napakaganda! Napakaganda ng isang ito. Sexy, maganda at kabigha-bighani, hindi pa sapat ang mga salitang ito para ilarawan ang kagandahan ni Chang'e. Go! Maging si Chas ay na-distract sa angking kagandahan ni Chang'e. Napalunok na lang ito sa kanyang sarili. At pagkatapos ng isang segundo ay agad na tumama ang paningin ni Chas kay Daryl. Hoy, sinira mo ba ang helicopter na ito? Opo. Tango ni Daryl. Ano? Natigilan si Chas ng isang sandali sa kanyang narinig. Nasurpresa siya dahil agad na inamin ni Daryl ang kanyang ginawa. Ditoan siya suminghal dito. Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung paano mo susolusyonan ang problemang ginawa mo sa amin. Pinag-isipan ito ni Daryl ng isang sandali, bago sumagot ng, bigyan niyo ako ng isang oras para humanap ng isang tao, at pagkatapos ay ipapadala ko sa iyo ang pera ng buo, walang labis, walang kulang. Pinaplano ni Daryl na maghanap ng telepono para tawagan si Felix at utusan itong magpadala ng pera. Sapat na ang isang oras para gawin yon. Dito na agad na umingay ang lahat sa kanilang paligid habang tumatawa ang karamihan sa kanila. Grabe! Sinabi ba ng batang iyan na babayaran niya ang nasira niyang helicopter? Bata, alam mo ba kung magkano ang helicopter na ito? Hinding-hindi mo ito mabibili kahit na ibenta mo pa ang sarili mo. Oo nga, hindi ba sinabi mo na gusto mong lumabas para maghanap ng taong magdadala sa iyo ng pera? Siguradong humahanap ka lang ng pagkakataon para tumakas. Sino sa tingin mo ang maloloko mo rito? Agad na nagbigay ng komento ang lahat, tinukso nilang lahat si Daryl. Tumawa rin dito si Chas, hindi na niya maitago pa ang kanyang inis kay Daryl. Dito na siya tumingin kay Daryl at sumagot ng, ganito ba ako kamangmang sa tingin mo? Iniisip mo bang bibigyan pa kita ng isang oras para mabayaran ito? Kung ganoon, ano ang gusto mong mangyari? Hindi pinansin ni Daryl ang panunukso ng mga tao sa paligid. Hindi niya halos tiningnan si Chas sa mga mata nito. Bata! Napangiti si Chas habang nanalamig na sumasagot ng, patas naman akong tao. Mamili ka sa dalawa, babayaran mo ang nasira, at makakaalis kayong dalawa, o paalisin kita, pero kinakailangan mong iwanan ang magandang babae na ito rito. Tinuro ni Chas si Chang'e nang banggitin niya ang huling pangungusap. Dito na siya nagpakita ng malademonyong ngiti sa kanyang mukha. Inisip ni Chas na isang mahirap na lalaki lang si Daryl, kaya hinding-hindi nito mababayaran ang helicopter. Inisip niyang magiging mabait na siya kung pakakawalan niya ito sa sandaling iwanan ni Daryl ang kasama nitong babae sa kanya. Hindi ako papayag sa gusto mo. Agad na tinanggihan ni Daryl ang alok ni Chas nang walang pag-aalinlangan. Matalino ang isang ito, inakala niya sana na makukunan niya si Chang'e sa pamamagitan nito. Agad namang nagbago ang itsura ng nakatayo na si Chang'e sa mga sandaling ito. Napahiya siya ng husto kaya agad siyang lumingon kay Daryl at nagsabi ng, hindi ba't sinabi mo na babayaran mo sila? Kung ganoon ay bilisan mo nang magbayad. Masyadong malakas ang loob ng mga ordinaryong tao na ito. Ang lakas ng loob nilang ikumpara ako sa halaga ng isang helicopter. At ang Daryl namang iyon. Alam naman niyang hindi siya marunong magpalipad ng helicopter pero gusto pa rin niyang magyabang. Kaya ngayon ay hindi na siya mapakawalan pa ng mga taong ito. Huwag kang magpanik. Ngiti ni Daryl. Hininaan niya ang kanyang boses habang kinocomfort si Chang'e. Ako na ang bahala rito. Ikaw ang may-ari ng mall na ito, tama? Ngiti ni Daryl. Tumingin siya kay Chas at Shanbing, napansin ko rin na may collaboration ang mall na ito at ang Windon Group. Binili nila ang mga sasakyang ito sa World Universe, tama? Mukhang relax si Daryl habang sinasabi ang mga bagay na yon. Dahil isa itong collaboration, sigurado ako na kilala mo si Jade, ang president ng Windon Group.
Pwede mo siyang tawagan at sabihin na ako si Daryl. Papuntahin mo siya rito ngayon. Dahil hindi siya mapakawalan ni Chas, hindi magawang tawagan ni Daryl si Felix. Kaya wala na siyang choice kundi humanap ng paraan para makita si Jade. Ilang taong niya na ring hindi ito nakikita matapos niyang umalis sa World Universe. Ano? Agad na natigilan ang itsura ni Chas sa kanyang narinig. Dito na niya nako-confuse na tiningnan si Daryl. Kilala niya si Jade. Tama nga si Daryl, kilala ni Chas si Jade. Ang mga supercar at helicopter na ito ay binili nila sa World Universe sa pamamagitan ng kumpanya ni Jade. Pero isang kilalang businesswoman si Jade sa Mistloren. Kaya kahit nakabilang si Chas sa isang prominenteng pamilya at nagawang makipag-cooperate kay Jade sa napakaraming mga business deals, madalang pa rin niya itong makita sa personal. Sinabi ba niyang kilala niya si Jade? Hindi lang niya sinabi na kilala niya si Jade, pinapasabi niya rin kay Jade na magpunta rito. Wala na ba talaga siyang hiya? Sino ba talaga siya sa tingin niya? Agad ding napatingin ang mga tao sa paligid kay Daryl, ngumiti ang mga ito nang may kasamang panunukso sa kanilang mga mata. Bata! Agad na nag-react si Chas at suminghal kay Daryl nang, wala na akong oras para makinig sa mga kalokohan mo. Ngayong hindi mo magawang bayaran ang nasira mo, at ayaw mo ring iwan ang magandang babae na ito rito, huwag na huwag mo akong sisisihin sa mga magagawa ko as ayo. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Chas, agad siyang nakipag-usap sa mga staff na nasa kanyang paligid. Tawagin niyo ang lahat ng mga gwardya para kunin ang dawalang ito. Ako na ang bahala sa kanila mamaya. Ring. 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 Nang ibigay ni Chas ang utos na iyon, biglang nagring ang kanyang cellphone. Natawa si Chas nang makita niya ang caller ID nito. Dito na siya lumingon kay Daryl para sabihin, kung nagkataon nga naman. Tumatawag ngayon si Jade sa akin. Matanong nga kung kilala ka ba niya talaga. Naiinis na tiningnan ni Chas si Daryl nang sabihin niya iyon. Siguradong sigurado si Chas na hindi kilala ni Jade ang miserableng binata na ito. Sinagot ni Chas ang tawag at agad na nilagay sa speakerphone mode. Gusto niyang iparinig ito kay Daryl para ipahiya ito sa harap ng maraming tao. Pero hindi napansin ni Chas na hindi man lang nagpapanik si Daryl sa mga sandaling ito. At sa halip ay pinanatili lang nito ang ngiti sa kanyang mukha. Gustong matawa ni Daryl sa mga sandaling ito. Kung nagkataon nga naman. Inaalala ni Daryl kung paano niya matatawagan si Jade pero sa hindi inaasahang pangyayari ay nagawa nitong tawagan si Chas. Hey, Jade. Ano po ang maitutulong ko sa iyo? Magalang na sinabi ni Chas. Well, hindi pa rin tapos ang auto show pero mayroon na tayong problema ngayong araw. Kahit na nagmula si Chas sa isang prominenteng pamilya, hanggang sa Rich Cloud City lang ang kayang abutin ng kanilang impluensya. Habang si Jade naman ay isang kilalang negosyante sa Mistloren, ilang taon na rin siyang nakilala rito. Kaya hindi sila magka-level sa totoo lang, ito ang dahilan kung bakit naging magalang si Chas kay Jade. May problema? Simangot ni Jade sa kabilang linya. Ano ang naging problema? Nasabik ng husto ang mga tao nang marinig nila ang pangalan ni Jade. Siya ba ang kilalang presidente ng Windon Group? May mga usap-usapan na isa raw siyang magandang babae, masyado ring maganda ang kanyang boses. Nasabik ang lahat sa kanilang narinig, gustong-gusto na nilang makita si Jade. Mas maigi kung makikita nila sa personal ang kilalang babae na ito. Well, Jade, nagkaroon tayo ng maliit na insidente ngayong araw, huminga ng malalim si Chas at nagsalita, mayroong nakasira sa helicopter na nakadisplay sa auto show. Isa lang siyang mahirap na lalaki, kaya wala siyang pambayad dito. Pero walang tigil niyang sinasabi na kilala ka raw niya. Ang lakas talaga ng tama nito. Ano? May nakasira sa helicopter. Naalarma si Jade nang marinig niya iyon. Matagal nang pinagpaplanuhan ni Jade ang auto show na ito. Nasa infancy stage pa lang ang supercar industry sa Mistloren, kaya gusto sanang introduce ni Jade ang mas maraming mga kilalang supercar mula sa World Universe sa market nilang ito. Umaasa siya nakikita ang industriyang ito sa sandaling mag-mature ang bago nilang market. Dinala ni Jade ang helicopter para makuha ang atensyon ng mas maraming tao. Pero isa lang ang helicopter na kanilang nadala, at isang araw pa lang itong nakadisplay noong masira ito ni Daryl. Sino nang aba ang hindi magagalit dito? Nasaan ang taong iyan? Sinabi niya ba kung sino siya? Nanalamig na tanong ng galit na si Jade.
Well, nandito siya ngayon sa tabi ko, mabilis na sagot ni Chas. Dito na biglang hinablot ng umabanteng si Daryl ang telepono mula kay Chas, habang nakikipag-usap ito kay Jade. Hoy, ikaw, nagalit si Chas sa pagiging bastos ni Daryl. Hindi naman siya pinansin ni Daryl. Ngumiti ito at sumagot ng, Jade. Sino ka? Natigilan si Jade nang biglang magbago ang boses ng kanyang kausap, dito na niya ito tinanong ng seryoso. Sino ako sa tingin mo? Dad. Daddy. Nanginig si Jade sa kabilang linya nang makilala niya ang kanyang kausap. Nasurpresa siya at natuwa sa kayang narinig, nauutal siyang sumagot ng, ikaw ba talaga iyan? Ikaw ba yan? Nakipagpustahan noon si Daryl kay Jade, pero natalo siya ni Daryl. Ang kapalit ng pustahang ito ay ang pagtawag ni Jade kay Daryl ng daddy sa bawat sandaling magkikita silang dalawa. Malinaw na naalala ni Jade ang insidenteng iyon, kaya agad niya itong tinawag na daddy noong marinig niya ang boses ni Daryl. Nag-invest si Daryl sa Windon Group. Hinding-hindi makukuha ni Jade ang lahat ng tagumpay na kanyang tinatamasa kung hindi dahil sa lalaking ito. Naging busy si Daryl sa pagpapalakas nitong mga nakaraang taon, kaya madalang niya na itong nakita. Agad na nagulat si Jade nang marinig niya ang boses ni Daryl. Ano? Agad na natigilan ang lahat sa paligid ni Daryl. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga narinig. Tinawag siya ni Jade na daddy. Natigilan dito si Chas. Nabablangko niyang tiningnan si Daryl, hindi na siya nakapagsalita pa ng kahit na ano sa mga sandaling ito. Sino ang batang ito? Paano siya natawag ni Jade na daddy nang walang pag-aalinlangan? Bahagyang ngumiti si Daryl at sumagot ng, naging maganda ang pag-develop na ginawa mo sa kumpanya nitong mga nakaraang taon. Natutuwa ako sa iyong performance. Pero aksidente kong nasira ang helicopter na dinisplay mo sa show na ito. Hindi naman ito problema, hindi ba? Walang problema. Huwag mo na itong alalahanin pa. Nasasabik na umiyak si Jade habang mabilis na sinasabing, ano na ba ang nangyayari riyan ngayon, Daddy? Si Daryl at sinabi kay Jade sa telepono na, wala namang problema. Nasira ko lang ang helicopter, pero ayaw akong paalisin ng partner mong si Chas. Gusto niyang ipadampot kaming dalawa ng kaibigan ko. Ano? Halos tumiklop ang mga tuhod ni Jade sa kabilang linya nang marinig niya ito. Nanginig siya sa sobrang galit. Paano nagawang bastusin ni Chas ng ganito si Daryl? Mukhang gusto na niyang mamatay. Dito na nagmamadaling sinabi ni Chas na, ako na ang bahala rito. Pupunta na ako riyan. Dito na huminto si Daryl sa pagsasalita, bago ibato ang telepono kay Chas. Sinalo naman ni Chas ang telepono habang tumitingin kay Daryl, dito na siya nakaramdam ng pagkailang kay Daryl. Pagkatapos ng isang sandali, narinig ng lahat ang mga tunog ng mga yapak sa unang palapag ng mall. At pagkatapos ay nakita nila ang isang babaeng nagmamadaling naglalakad papunta sa ikalawang palapag kasama ang mga nakaitim na mga lalaking pumuwesto sa kanyang paligid. Nakasuot ang babaeng ito ng isang light brown na professional outfit na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan. Nagmukha siyang maganda at elegante sa suot niyang suit. Mapapansin din ang kaunting make-up sa maselan niyang mukha na mas nakapagpa-attractive sa kanyang itsura, pero agad ding napansin ng lahat ang seryoso nitong itsura. Siya ay walang iba kundi si Jade. Agad na umingay ang mga tao sa paligid, agad na napatingin ang mata ng mga kalalakihan kay Jade. Hindi na nagawa pang kumurap ng mga ito nang tumama ang kanilang paningin sa napakagandang si Jade. Siya ba ang babaeng presidente ng Windon Group? Siya na ba ang nakilala sa pagiging Iron Lady sa business world? Napakaganda nga talaga nito. Pero hindi naman naging inferior ang kanyang pasensya sa kilalang mga babaeng artista sa mundo ng showbiz. Tumakbo si Chas palapit kay Jade noong makita niya ito, dito na siya maingat na nagsabi ng Jade. Pero hindi man lang tiningnan ni Jade si Chas. Mabilis niyang ihinakbang ang suot niyang high heels para maglakad papunta kay Daryl. At nang makarating siya sa harap nito, pinigilan ni Jade ang pagkasabik na kanyang nararamdaman sa kanyang sarili, at agad na yumuko sa harapan ni Daryl, Daddy. Habang nagsasalita, tumitig ang mga mata ni Jade kay Chang-er na nakatayo sa tabi ni Daryl. Napakaganda ng babaeng ito. Napabuntong hininga na lang si Jade rito. Mayroon siyang confidence sa kanyang itsura, pero walang-wala pa rin siya kung ikukumpara sa angking ganda ni Chang-er. Dito na siya humanga pa ng husto kay Daryl. Isa nga siyang kagalang-galang na lalaki.
Marami na siyang mga babae na mas paganda ng paganda. Hindi na-realize ni Jade na ang magandang babae na katabi ni Daryl ay walang iba kundi ang kilalang si Lady Chang'er. Ngumiti naman si Daryl at tumango kay Jade. Ayusin na natin ang bagay na ito. Sumagot naman si Jade sa pamamagitan ng isang mahinang habang nakatingin kay Chas. Ano ba ang nangyayari rito? Jade. Maingat na kumiskis ang mga palad ni Chas sa isa't isa habang ikinukwento kung paano nasira ni Daryl ang helicopter. Agad na namula sa sobrang galit si Jade nang marinig niya kung ano ang nangyari. Chas, ayaw mo na bang ituloy ang deal mo sa Windon Group? Kilala mo ba kung sino ang kaharap mo? Ang lakas ng loob mong pigilan at dakipin siya. Tanong ng mukhang naiinis na si Jade. Takot namang nanginig si Chas nang maramdaman niya ang galit ni Jade. Kahit na bihira niya lang itong makita, palagi niyang nararamdaman na isa nga talaga itong walang kapantay na Iron Lady. Hindi pa ito nagagalit sa kahit na sino pero sa mga sandaling iyon ay nagalit siya nang dahil sa isang lalaki. Wala naman akong ginawa na kahit ano sa kanya, Jade, walang magawang inargumento ni Chas. Maaari ngang hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa ibang tao pero hindi mo naman kailangang gawin ito. Hindi na kailangan pang gawin ito. Nanlamig dito ang mukha ni Jade, kilala mo ba kung sino siya? Siya ang bayani ng World Universe, ang sect master ng Elysium Gate na si Daryl. Siya ang nag-invest at nagtayo ng Windon Group. Naiintindihan mo ba eh? Ano? Nanginig dito ang buong katawan ng nakatulalang si Chas. Siya si Daryl. Naging popular na ang pangalan ni Daryl noong mga nakalipas na taon. Siguradong narinig na siya ng kahit na sino sa 9 na kontinente sa mga sandaling ito. Dito na na-confuse ang mga tao sa paligid, nabablangko nilang tinitigan si Daryl sa sobrang gulat. Mukhang siya nga talaga si Daryl, kaya pala ganoon na lang siya ka-confident kanina. Nagawa siyang tawagin maging ng Iron Lady Bulang Daddy. Pagkatapos ng ilang segundo, agad na nanginig ang boses ni Chas. Nagpakita ito ng bagsak na itsura habang nagmamakaawa sa harapan ni Jade. Nagkamali ako, Jade. Wala ka nang dapat pang sabihin. Kansilado na ang kontrata namin sa inyo, mula ngayon ay wala na tayong collaboration sa auto show na ito. Hindi na nagawa pang mag-isip ni Jade sa kung ano-anong bagay nang dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Tatawagan ka ng assistant ko mamaya para asikasuhin ang rescind ng ating contract. Wala na. Nanginig ang buong katawan ni Chas na halos bumagsak na sa lupa. Gusto niyang umiyak pero wala ng luha ang natira sa kanyang mga mata. Samantala, sa loob ng isang kwarto sa isang maliit na bakuran ng Westrington Royal Palace. Isinuot ni Donoghu ang kanyang robe na may larawan ng dragon matapos ng kanyang ginawa. Isang natutuwang ngiti ang nagpakita sa gwapo niyang mukha sa mga sandaling ito. Makikita namang nakahiga sa kanyang tabi ang asawa ni Florian na si Yumi. Malinaw na makikita ang luha sa kanyang mukha. Gigil na gigil niyang tiningnan si Donoghu, matagal na niyang inaasam na mapatay ang lalaking ito. Binaboy niya na naman ako. 10 taon na ang nakalilipas mula noong mahulog sa mga kamay ni Donoghu si Yumi, dito na siya nakaranas ng ganitong klase ng kahihiyan, habang kasama si Donoghu. Kahit maraming taon na ang nakalilipas, malinaw pa rin sa alaala ni Yumi ang madilim na bahagi ng kanyang buhay. Pero hindi niya inasahan na mangyayari ulit ito pagkatapos ng 10 taon. Hindi rin matanggap ni Yumi na siya mismo ang nagpresenta sa kanyang sarili kay Donoghu sa pagkakataong ito. Nakangiting lumakad ng paabante si Donoghu, habang parang lintang tinitingnan ang katawan ni Yumi. Dito na niya sinabing, dapat nga na matuwa ka ngayong nagkita na naman tayo muli, Mrs. Darby. Bakit mo ba ako gustong patayin? Inaamin niya sa kanyang sarili na isa ngang interesanteng tao ang hipag na ito ni Daryl. Ganitong-ganito pa rin si Yumi mula noong una silang nagkita kaya mas lalo siyang naalala ni Donoghu. Umalis ka! Umalis ka na rito! Nanginginig na sinabi ni Yumi. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at desperadang umiyak sa isang tabi. Hindi na mahintay pa ni Yumi ang pagkakataon na kung saan ay magagawa na niyang hiwain si Donoghu ng libo-libong beses. Paulit-ulit na akong binababoy ni Donoghu. Ano na ang mukhang maihaharap ko sa kanilang lahat? Hindi man lang nagalit si Donoghu, nang tingnan siya ng matalim nang naghihinanakit na si Yumi. Bakit ba hindi ka natutuwa, Mrs. Darby? Ano bang maganda ang mapapala mo kay Florian?
Para lang siyang isang asong kalye, pero mas pinili mo pa ring magpakaloyal sa kanya. Dito na nakangiting nagpatuloy sa pagsasalita si Donoghu. Mayroon ngang kasabihan na, isang araw bilang mag-asawa ay magagawa na rin nating maging tapat sa isa't isa habang buhay. Well, hindi na ito ang una nating beses. Bakit hindi ka nalang manatili rito sa palasyo para paglingkuran ako? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yamang gusto mo habang buhay. Tawa nito. Ikaw. Napahiya at nagalit si Yumi nang marinig niya ang suhestyon ni Donoghu. Suminghal siya kay Donoghu, pero hindi siya makapagsalita ng kahit na ano rito. Gustong-gusto nang patayin ni Yumi si Donoghu, pero hindi niya ito magawa dahil sa napakalakas nitong aura at sa posisyon nito bilang isang emperor. Hindi ito magagawang pantayan maging ni Florian. Tumigil na sa pagsasalita si Donoghu nang maayos niya ang suot niyang robe. Pag-isipan mo ang inaaloko ko sa'yo, maganda kong binibini. Magkita tayo mamayang gabi, hintayin mo lang ako rito. Dito na tumawa si Donoghu at naglakad palabas ng kwarto, naging presko ang kanyang pakiramdam matapos ng mga nangyari. Napahiya at nagalit naman ng husto si Yumi. Walang kahit na anong salita ang makakapaglarawan sa desperasyon na kanyang nararamdaman sa mga sandaling ito. Natakot siya na baka hindi na siya makaalis pa sa palasyong ito. Bakit ba napakasaklap ng buhay ko? Squeak! Nang biglang may tumulak pabukas sa puntuan, bago pumasok ang isang binyayaang imahe ng tao papasok sa kwarto. Isa itong magandang binibini na may naguguluhang itsura sa kanyang mukha. Siya ay walang iba kundi si Susan. Kasalukuyang natutulog si Susan nang magising siya sa mga boses ni Donoghu at Yumi. Hindi na siya makatulog pang muli kaya agad siyang nagpunta sa kwarto nang makaalis si Donoghu. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Nanginginig na sinabi ni Yumi. Inisip niya na si Donoghu ito, nahiya siya ng husto nang malaman niyang si Susan ang pumasok. Dito na siya nanlalamig na nagsabi ng, lumabas ka. Napakagat na lang si Yumi sa kanyang mga labi nang ibulong niya ang mga salitang iyon. Nahihiya na siya para sa kanyang sarili na para bang gusto na niyang maghanap ng lugar na mapagtataguan. Alam ni Yumi na narinig ni Susan ang panggagahasa sa kanya ni Donoghu. Dito na namula ang mukha ng napapahiyang si Yumi. Yumi. Nahiya ng husto si Susan nang makita niya ang makalat na kwarto. At pagkatapos ay napakagat na lang siya sa kanyang labi, habang bumubulong ng, huwag kang magalala. Hindi ako nagpunta rito para guluhin ka. Dahan-dahang nilapitan ni Susan si Yumi, at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita, bilang isang babae, naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo. Kung hindi ako nagkakamali ay gustong-gusto mo nang patayin si Donoghu ngayon, tama. Nanalamig na tumingala si Yumi at nagtanong ng, ano ba ang gusto mong sabihin? Dito nang umiti si Susan habang sinasabi na, matutulungan kita kung gusto mong patayin si Donoghu. Nakulong na rito si Susan. Alam niya na hindi siya makakalabas dito ng mag-isa, kaya nagpunta siya rito para kumbinsihin si Yumi. Ano? Dito na napaatras si Yumi. At pagkatapos ay pinagtawanan niya si Susan. Nag-aalok ka ba ng tulong sa akin? Hindi mo man lang matulungan ang sarili mo kaya paano mo naisip na magagawa mo akong matulungan? At bakit naman kita pagkakatiwalaan? Si Susan ang ninang ni Daryl. Ilang beses nang sinetop ni Yumi si Daryl kaya agad siyang napaisip kung bakit siya gustong tulungan ni Susan. Walang sinuman na nasa tamang pag-iisip ang maniniwala roon. Dahil kagaya mo, gustong-gusto ko na rin siyang patayin. Huminga ng malalim dito si Susan. Dito na nagpakita ng hinanakit ang maganda niyang mukha. Pinatay ni Donoghu ang asawa ko kaya kailangan kong ilabas ang aking galit sa pagpatay sa kanya. Nagalit ng husto si Susan nang banggitin niyang muli ang pagkamatay ni Zoran, dito na nanginig ang kanyang katawan sa sobrang galit. Napasimangot naman dito ang nagsususpet sa paring si Yumi. Kahit na seryoso ka sa mga sinasabi mo, naiisip mo bang kaya natin na dalawang mahihinang babae na gumawa ng kahit na ano kay Donoghu? Ngumiti rito si Susan, pero hindi niya agad sinagot ang sinabi ni Yumi. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagtanggal ng isang hairpin sa kanyang ulo. At pagkatapos ay ibinigay niya ang hairpin kay Yumi, at bago sabihin, tinatawag itong blood feeder. Mukha itong hairpin pero isa itong napakalakas na sandatang ginagamit ng Tucker cult. Tama rito si Susan. Nagmula nga ang hairpin na ito sa Tucker cult.
Nang pakasalan ni Susan si Zoran, maraming mga cultivator ang umattend sa kanilang kasal para batiin ang bagong mag-asawa. Dinala ng Colt Master ng Tucker Colt ang hairpin na ito bilang regalo. Tucker Colt. Natigilan dito si Yumi. Dito na niya nabablangkong tiningnan ang hairpin, hindi na siya makapagsalita pa sa sobrang gulat. Kahit na hindi naging kasing sikat ng Shaolin at Wudang ang Tucker Colt, nakilala pa rin ang mga ito nang dahil sa mga ginagamit nilang secret weapon at bitag. Narinig na ni Yumi ang tungkol sa mga ito. Sige. Pagkatapos ng ilang segundo, tumigil na rin sa pagsususpetsa si Yumi. Tumango siya ng husto habang nakatingin kay Susan. At pagkatapos ay sinabi nito na, sabihin mo sa akin kung ano ang pinaplano mo. Confident si Yumi na mamamatay si Donoghu, sa sandaling gamitin nila ang secret weapon ng Tucker Colt dito. Nasabik ng husto si Susan nang tanggapin ni Yumi ang kanyang alok. Dito na siya dahan-dahang nagpaliwanag, sa sandaling bumalik si Donoghu mamayang gabi, kinakailangan mong humanap ng tamang pagkakataon na kung saan hindi kanya mapapansin ang paggamit mo nito. At sa sandaling mahanap mo yon, pindutin mo lang ang bahaging ito ng hairpin. Habang nagsasalita, nagpakita si Susan kay Yumi ng isang demonstration. Matalino si Yumi, nagawa niyang matutunan ang paggamit sa hairpin na ito ng ganoon kabilis. At pagkatapos ay bigla niyang naisip ang isang bagay na nakapag-alala sa kanya. Isang emperor si Donoghu. Hindi ba mapupugutan tayong dalawa ng ulo sa sandaling patayin natin siya? Isang seryosong krimen ang pagpatay sa emperor. At gagawin din nila ito sa loob ng isang bantay saradong palasyo. Hindi mo na kailangan pang alalahanin ang tungkol sa bagay na yan. Nakangiting pagko-comfort ni Susan. Naiiba ang Westrington sa ibang mga kontinente. Mayroong isang malakas na taga rito ang biglang lilitaw at tatayo bilang bago nilang emperor. Ilang araw pa lang ang nakalilipas mula noong patayin ni Donoghu, ang dating emperor ng Westrington sa harap ng mga opisyal nito, pero walang sinuman sa kanila ang tumayo para kondenahin ang kanyang ginawa. Kaya sa sandaling mapatay natin si Donoghu, sigurado ako na mayroong isang tao sa court na kukuha sa oportunidad na ito para maging bagong emperor. Walang kahit na sino ang magkakaroon ng pagkialam sa kanyang pagkamatay. At sa sandaling mapatay natin si Donoghu, sigurado akong magkakaroon ng utang na loob sa atin ang bagong emperor ng Westrington dahil sa bagong posisyon na ibinigay natin sa kanya. Hinding-hindi niya magagawang umupo sa trono nang hindi napapatay si Donoghu. Ano sa tingin mo? Walang tigil na itinango ni Yumi ang kanyang ulo. Inalis ng mga salitang binanggit ni Susan ang lahat ng pag-aalala sa kanyang puso. Pagkatapos magkasundo ni Susan at Yumi, bumalik na ang dalawa sa kanilang mga kwarto. Mabilis na lumipas ang araw. Pagsapit ng dilim, nagpunta si Yumi sa kitchen para magluto ng ilang putahe na maibabagay niya sa wine. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.